Ilang panahon na ang nakalipas, habang tahimik at mapayapa ang mundo, bigla itong dumanas ng isang di mawari at nakatatakot na sakuna. Nangyari ito nang ibinagsak mula sa kalangitan ang tinatawag na bomba ng demokrasya. Walang nakakaalam kung ito ba ay pinakawala ng isang Amerikano, taga-Hilagang Korea, o ng isang walang muwang na Ruso. Ngunit ang naging bunga ay nabalot ng nakapanghihilakbot na kalawang ang buong planeta. Mula sa mga lungsod hanggang sa mga probinsya ay kinain ng kalawang. Ang mga lupa, lawa, ilog at maging ang mga gusali ay unti-unting nasira. Kalaunan, nagbago ang mundo at naging isang baog, malamig at nakakatakot na disyertong walang buhay. Sa gitna ng wasak na tanawing ito, lumitaw ang isang misteryosong binata. Balot siya mula ulo hanggang paa, na para bang multong lumabas mula sa isang bangungot, at sa sandaling ito, siya ay naipit sa isang checkpoint. Habang naghihintay, napatingin ang mga mata ng binata sa isang wanted poster na nakapaskil sa bulletin board. Agad namang nagsalita ang matabang tagapamahala ng lugar, sinabing ang taong nasa larawan ay isang mapanganib na kriminal na hinahabol ng todo dahil pinaniniwala ang may kakayahang magpalago ng amag. Noong panahong iyon, hindi na itinuturing na normal na pagkain ang kabute, kundi naging simbolo na ito ng lason sa lungsod. Patuloy pa ring namumuhay, nagnenegosyo, at nagtatrabaho ang mga tao araw-araw, ngunit laging may bigat sa hangin dahil naglipa na ang mga puwersa ng seguridad sa lahat ng dako. Sinusuri nila ang bawat eskinita, bawat pwesto, at sinumang nagpapakita ng palatandaan ng pangangalakal o pagtatago ng kabute ay agad inaaresto. Para sa mga gwardiya, ang kabute ay itinuturing din parang bawal na gamot at sinumang sangkot dito ay tinatratong kriminal. Sa isang bahay aliwan na nakatago sa lumang distrito, kung saan kumikislap ang mga pulang ilaw, isang mayamang madam ang nakasandal sa kanyang upuan, walang tigil sa pagrereklamo tungkol sa kanyang masakit at mapait na buhay. Ang mga batang babae na nakapaligid sa kanya ay kunwaring nakikinig, paminsan-minsan ay tumatango, at minsan ay sumisingit ng ilang salita para magpanggap na nakikiramay. Ngunit sa totoo lang, abala lamang sila sa mga walang kabuluhang bagay, nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong walang saysay na paksa. Sa parehong bahay, sa isang pribadong silid, may isang batang magkasintahan na gumagawa ng isang bagay na sa unang tingin ay kahina-hinala. Maaaring isipin ng iba na sila ay gumagawa ng isang madilim at di kaaya-ayang gawain. Biglang napasigaw ang dalaga sa loob sa takot, sinabing masyadong malaki, habang mahinahong pinapalmahan siya ng binata, sinasabing kapag malaki, mas epektibo. Ngunit nakakagulat, ikaw pala ang may madilim na iniisip dahil hindi sila gumagawa ng makamundong bagay, kundi nag-inject at nag-aabot ng gamot para gamutin ang karamdaman. Ang pangalan ng binata ay Milo, isang masigasig na batang doktor na pinagkakatiwalaan ng mga tao. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya upang tulungan ang mga naghihirap na tao na pagalingin ang sakit na kalawang na unti-unting sumisira sa kanilang mga katawan. Wala siyang sariling klinika, kaya't mabait siyang pinautang ng mga mabubuting babae sa bahay aliwan ng isang sulok upang magsilbing pansamantalang klinika. Isang araw, habang ginagamot ni Milo ang isang mahirap na mag-ama, sinabi sa kanya ng madam ng bahay aliwan na nakaupo malapit sa kanya ang isang tsismis. Ayon dito, ang mga nagpoprotekta sa mga kabute raw ang tunay na salarin. Sila raw ang palihim na nagpakalat ng kalawang na naging dahilan kung bakit naging ganito kapanglaw ang mundo. Pagkatapos ng kanyang trabaho, inalok si Milo ng madam ng isang libreng gabing puno ng alab kasama ang ilan sa mga babae. Nagtawanan ang mga dalaga ng marinig iyon, halatang tuwang-tuwa. Kung ibang tao lang iyon, tiyak na hindi magiging ganoon kapino ang asal. Ngunit si Milo ay ngumiti lang at magalang na tumanggi. Sinabi niyang totoo, gwapo nga siya, pero hindi siya ganoon kadaling mapasunod. Ang sinabi niyang iyon ay nagpasabog ng tawanan sa paligid, at mas lalo siyang hinangaan ng lahat. Habang pauwi, dumaan si Milo sa isang pamilyar na panaderya upang bumili ng pagkain. Kasabay nito, palihim din siyang bumili ng ilang kabute mula sa may-ari ng tindahan. Ibinigay ng may-ari ang mga kabute habang kinakabahang nagbibili na mag-ingat siya na huwag hayaang madiskubre ng mga gwardiya, dahil kung mangyari iyon, magugulo ang buong bayan. Si Milo lamang ang tanging doktor at hindi kakayanin ng mga tao rito na mawala siya. Tumanggi ang may-ari na tanggapin ang bayad dahil minsan nang ginamot ni Milo ng libre ang kanyang anak na babae. Ngunit bilang isang matuwid na tao, ipinilit pa rin ni Milo na iwan ang pera, itinuturing na patas na palitan, saka siya umalis. Pagdating sa bahay, ibinigay ni Milo ang tinapay sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Dati siyang isang gwardiya, ngunit nagkasakit siya ng kalawang kaya napilitan siyang tumigil sa trabaho. Ang kabuhayan ng magkapatid ay pangunahing nakasalalay kay Milo. Katatapos lang kumain ni Milo nang muli na naman siyang masipag na gumagawa ng gamot dahil nabigyan siya ng komite ng isang sopistikado at makabagong makinang pampormula. Nag-aalala siyang pinaalalahanan ng kanyang kapatid na babae na mag-ingat siya kay Kurokawa, ang chairman ng komite sa distrito. Isa itong tusong tao na kailanman ay hindi nagbibigay ng walang kapalit. Kapag masyadong nasangkot dito, tiyak na hindi magiging maganda ang kahihinatnan.
Ngunit mumiti lang si Milo, sinabing hindi siya natatakot. Isa lang ang kanyang layunin, ang makabuo ng lunas para sa sakit na kalawang upang mailigtas ang bayan. Samantala, sa opisina ng checkpoint, patuloy na nagyayabang ang matabang lalaki tungkol sa misteryosong kriminal na wanted. Ipinagmamalaki niyang may pambihirang kakayahan daw ang taong iyon na lahat ng bangkay sa likuran niya ay naibalik daw nito. Ang nakamaskarang kasamahan niyang nakikinig ay nakitaan ng pagkamausisa at sunod-sunod na nagtatanong tungkol sa mga kakaibang bagay na naroon. Ipinaliwanag ng matabang lalaki na mga bangkay lang ang lahat ng iyon. Bigla, nagbalita ang telebisyon sa silid ng isang kagulat-gulat na balita. Sa labas ng lungsod, may biglang tumubong mga dambuhalang kabute, kasing taas ng mga tore, dahilan para hindi mapakali ang kapatid ni Milo. Humingi ng pahintulot si Milo sa kanyang kapatid na babae upang lumabas at maghatid ng gamot. Bago siya umalis, pinaalalahanan siyang maging lalo pang maingat. Pumunta si Milo sa panaderya upang kumuha pa ng kabute ayon sa plano, ngunit hindi inaasahan, siya ay ninakawan ng isang batang akalay pagkain yon. Agad niya itong hinabol at tumakbo papasok sa isang makitid na eskinita. Sa kanyang pagkagulat, inambus siya ng bata. Nang makita ng bata ang maamong mukha ni Milo, inakala nitong babae siya at agad tumigil sa pag-atake. Ngunit nakakagulat, gumanti ng ungol si Milo at mariing sinabi na siya ay tunay na lalaki. Gayunman, hindi niya sinisi ang bata, bagkus ginamot pa niya ang sugat nito sa mata. Pagkatapos, ipinangako niyang pakakainin niya ito ng maayos sa susunod. Pagkaalis ng bata, biglang lumitaw si Kurokawa, ang chairman ng komite sa distrito. Muli niyang ginamit ang kanyang mapang-akit na pananalita, tinutuksong sumama si Milo sa malaking lungsod upang gamutin ang mga pasyente roon sa mas maginhawang kondisyon. Ngunit matatag pa ring tumanggi si Milo dahil marami siyang pasyente sa kanyang bayan. Hindi pa rin sumuko si Kurokawa. Sinubukan niyang lumapit ng mas malapit, dahilan para kabahan si Milo na baka makita ang bag ng mga kabute na hawak niya. Sa gitna ng tensyong sandali, biglang tumubo ang isang dambuhalang kabute sa gitna mismo ng kalsada. Nabaling ang pansin ni Kurokawa at bumalik siya patungo sa checkpoint. Sa opisina ng checkpoint, sinabi ng nakamaskarang lalaking kasamang opisyal na ang mga bangkay daw ay mga monghe. May tungkulin daw siyang ibalik ang mga ito sa kani-kanilang pamilya. Panandalian itong pinaniwalaan ng mga gwardiya, kaya hindi na nila masyadong sinuri, ngunit nagtanong pa rin sila tungkol sa pananadala niya dahil ipinagbabawal ang ganoong sandata sa lungsod. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng monghe ang kanyang tunay na anyo, ang apoy na pula niyang buhok ay kapansin-pansin. At sa isang palaso, pinalago niya ng marahas ang mga kabute, winawasak ang lahat ng nasa paligid. Habang tumatakas mula sa mga gwardiya, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Milo. Samantala, sa bahay, sinuot ng kapatid na babae ni Milo ang dati niyang uniforme ng gwardiya, determinado siyang lumabas upang ipagtanggol ang lungsod. Pagkarating ni Milo, nagmamadali siyang tumakbo pabalik upang pigilan ito, ngunit nawalan siya ng malay matapos siyang hampasin ng kapatid dahil sa kakasigaw. Pagsapit ng kanyang pagmulat, nakaalis na ito, kaya wala nang nagawa si Milo kundi ituon ang sarili sa kanyang laboratorio, gumagawa ng gamot mula sa bagong nakuha niyang mga kabute. Habang abala si Milo sa kanyang ginagawa, bigla niyang narinig ang isang ingay sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang binatang may pulang buhok na nakatayo roon, kasama ang isang matandang lalaki na malubha ang sugat. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Bisco, ang taong hinahabol ng buong mundo. Dahil sa pagdududa, pinas-recite ng gwardiya ang lalaking nasa harap niya ng isang sipi mula sa banal na kasulatan upang patunayan na siya ay isang monghe. Isang tila simpleng hiling, ngunit naglagay ito sa kanya sa mahirap na kalagayan dahil sa sandaling iyon, wala siyang maisip na kahit anong salita bilang tugon. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay nagdagdag pa ng bigat sa sitwasyon. Alam niyang kapag nagpakita siya ng kahit kaunting pagkakamali, wala nang balikan. Sa isang iglap, pinili niyang kumilos. Pinaulanan niya ng isang makapangyarihang palaso ang pinto, winasak ito, sabay sabog ng mga tipak ng kahoy at alikabok na pumailan lang sa hangin. At kasunod noon, nabunot ang malaking telang nagtatago ng lihim, at lumantad si lolo ni Bisco kasama ang isang dambuhalang alimango. Namangha ang lahat ng nakasaksi, at wala nang nagawa ang dalawa kundi tumakbo kaagad, habang ang mga yabag at putok ng baril ay umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang grupo ng mga gwardyang hippopotamus, armado ng malalaking makinang baril, ay mainit na humahabol. Sunod-sunod na bala ang bumaon sa lupa, lumilikha ng malalalim na butas, habang usok at alikabok ang bumalot sa daanan. Mabilis na tumalon si Bisco sa likod ng alimango, mahigpit na hinawakan ang kanyang pana, at sunod-sunod na nagpapakawala ng matutulis na palaso upang labanan ang bawat papalapit na hippopotamus. Ang kanyang bilis at katumpakan ay hindi nagbigay ng pagkakataon sa mga gwardyang makalapit. Kasabay nito, hindi rin nagpapahinga ang kanyang lolo, gumamit ito ng espesyal na kabuteng may kakayahang tumalon upang itulak silang dalawa paitaas, tumawid sa pader ng lungsod. Ang di inaasahang pagtalon ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bayan,
at hindi na nakareact sa oras ang mga gwardiya. Pagkalapag nila sa loob, ibinigay ni Bisco kay Milo ang eksaktong uri ng kabute na kailangan upang makagawa ng gamot para gamutin ang sugat ng kanyang lolo. Ngayon, malubha na ang kalagayan ng matanda, basang-basa ng dugo ang kanyang kasuotan, at humihina na ang kanyang paghinga. Sa matalas na pang-amoy ni Milo, na parang isang asong taga-subaybay, agad niyang napansin mula sa amoy ng dugo na napakaseryoso ng mga sugat ng matanda at hindi na ito kakayaning gamutin ng simpleng iniinom na gamot. Mabilis na nakiusap si Milo na isagawa agad ang operasyon dahil nauubos na ang oras ng matanda. Bagaman nag-aalinlangan, sa huli ay tumango si Bisco at pumayag. Binigyan niya si Milo ng eksaktong 10 minuto upang ihanda ang gamot bago simulan ang operasyon. Puno ng pagdududa ang kanyang puso, ngunit sa sitwasyong iyon, wala na siyang ibang mapagpipilian. Ngunit hindi doon nagtapos ang kaguluhan. Habang nagsisimula pa lang sila, natuklasan ng mga tauhan ng chairman ang kanilang pinagtataguan. Nagpaputok sila ng isang bala bilang babala na nagdulot ng matinding tensyon sa buong silid. Agad na dinampot ni Bisco si Milo bilang bihag, ngunit nagtawanan lamang ang mga kalaban, mapanuyang sinabing wala silang pakialam, at pagkatapos ay walang alinlangan pa ring nagpaputok, desididong patayin silang lahat. Wala nang ibang nagawa si Bisco kundi magpakawala ng ilang malalakas na palaso upang pigilan ang pagsugod ng kalaban, habang matiising naghihintay sa pagdating ng mga tauhang may ulo ng kuneho. At nang makapasok na ang mga ito sa labanan, agad niyang sinunggaban ang pagkakataon upang ihanda ang pagtakas kasama sina Milo at ang kanyang lolo. Ngayon, ang klinika ni Milo ay tuluyan ng nilamon ng mga kabute at ganap na nawasak, anyong parang isang pangit na gubat. Bagaman pinagsisihan ni Milo ang nangyari, wala siyang ibang magagawa. Kung hindi nila isasakripisyo ang lugar na iyon, mapapahamak ang buong grupo. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating ang kapatid na babae ni Milo, nagmamaneho ng sasakyan at sumalpok diretsyo sa lugar kung saan humaharang ang mga gwardiya. Dahil isa siyang mataas na opisyal, agad na sumunod sa kanyang mga utos ang mga sundalo ng gwardiya. Ang buong pangyayari ay agad na na-report ng detalyado kinahapunan. Si Bisco at ang kanyang lolo ay muntik ng maipit, kaya napilitan silang gamitin muli ang espesyal na kabuteng nakalulundag upang lumipad at makatawid muli sa pader ng lungsod. Isang mapanganib na desisyon, ngunit iyon lamang ang tanging daan ng pagtakas. Gayunman, habang papalayo na sila, biglang sumugod ang isang dambuhalang hippopotamus, ibinuka ang bibig nito na parabang gustong makipag-skinship kay Bisco sa pamamagitan ng isang nakamamatay na kagat. Ngunit laking gulat ng lahat nang makita nilang mag-isa lamang si Bisco na kayang buhatin ang buong hippopotamus at ihagis ito ng napakalayo. Samantala, sa ibang lugar, nakatayo si Kurokawa habang may katabing isang dalagang may kulay rosas na buhok. Nagsorry ito sa kanya dahil sa pagkakamaling nagbigay daan para makatakas si Bisco, ngunit waring hindi ito gaanong iniintindi ni Kurokawa. May malamig na ekspresyon sa mukha, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang operasyon. Ang pangunahing layunin niya ay pigilan si Bisco na direktang makasalubong ang pangunahing puwersa ng mga gwardiya upang maiwasan ang kaguluhang mahirap ng kontrolin. Ilang oras bago iyon, matagumpay na nakatawid sina Bisco at ang kanyang lolo sa pader ng lungsod at nakahanap ng isang sulok upang makapagpahinga. Ngayon, labis nang naghihirap ang lolo ni Bisco dahil sa mabagsik na sakit na kalawang. Alam niyang kakaunti na lang ang oras niya. Sinikap niyang turuan si Bisco na ipagpatuloy ang pakikibaka kahit wala na siya sa tabi nito sa hinaharap. Sa kanyang mga mata, si Bisco ang pinakamatibay na tao, ang tanging pag-asa. Nakabisado na ni Bisco ang lahat ng kasanayang itinuro ng kanyang lolo, maliban sa kakayahang gumawa ng gamot. Ngunit ayaw makinig ni Bisco. Umiling siya, mariing tinatanggihan ang ideya na gaanong kababaw para sa kanyang lolo ang sariling buhay. Napagdaanan na nila ang napakaraming hirap, winasak ang dose-dosenang checkpoint para lamang makahanap ng bihirang kabuteng kumakain ng kalawang, sa pag-asang makabuo ng lunas para sa kanyang lolo. Kaya nanumpa siyang hinding-hindi niya hahayaang mamatay ito, anuman ang panganib. Lumapit si Bisco sa lugar kung saan nagpapahinga ang alimango nang biglang may dumating na isang rocket mula sa kalangitan. Mabilis tulad ng kidlat, agad niyang hinugot ang pana at pinakawalan ang isang palaso. Sumabog ang rocket sa ere, nagkalat ang mga pira-piraso nito, na ikinagulat ng babaeng nagpapatakbo ng eroplanong parang suso sa langit. Naramdaman ng lolo ni Bisco ang panganib na paparating, kaya dali-dali niyang inutusan si Bisco na magtago sa ilalim ng alimango upang makaiwas sa lasong ipuputok ng eroplanong suso. Sinubukan ni Bisco na gumanti ng putok, ngunit biglang lumitaw mula sa kung saan ang isang elektronikong igat at kumagat direkta sa kanyang binti. Sa sandaling iyon, pinaputukan ng eroplanong nasa itaas ng sunod-sunod na bala. Hindi nagdalawang isip ang lolo ni Bisco, agad siyang sumugod palabas upang harangan ang mga bala para sa kanyang apo. Nanginginig siya sa sakit matapos tamaan at ang dugo ay dumaloy sa kanyang damit. Napatigil si Bisco, tila hindi makapaniwala. Pinisil niya ng mahigpit ang hawak na pana,
ibinuhos ang lahat ng lakas sa pagpapakawala ng isang nakamamatay na palaso na nagpasabog sa eroplanong iyon at nagpabagsak nito sa lupa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad niyang sinakyan ang alimango at tumulak papasok sa bayan upang maghanap ng doktor. Pinabilisan niya ang takbo, hindi tumitigil kahit sandali. Nang makapagtago ang dalawa sa ilalim ng lupa sa imburnal, namangha si Milo sa tibay ng lolo ni Bisco, tinamaan na ng 6 na bala ngunit hindi pa rin bumabagsak, na parabang isa na itong alamat sa katatagan. Agad na tinanong ni Bisco si Milo kung kaya niyang gamutin ang kanyang lolo. Buong kumpiyansang tumango si Milo, sinabing kaya niya. Nagpasya si Bisco na lumabas upang gumawa ng gulo at bumili ng oras para sa gamutan, ngunit mariing tumutol si Milo, iginiit na gamutin muna ang mga sugat ni Bisco bago niya ito hayaang lumaban muli. Ipinagkatiwala ni Bisco ang kanyang lolo kay Milo pagkatapos ay dali-daling tumakbo palabas. Samantala, nakatanggap ng ulat ang kapatid ni Milo na ang direksyong tinatahak niya ay isang patibong na inilatag ng mga tauhan ni Kurokawa at ang tamang daan ay dapat sa kanluran. Pinayuhan siya ng isang gwardiya na manatiling kalmado habang nakikinig sa karagdagang impormasyon dahil katatuklas lang nila ng higanteng kabute na tumubo mismo sa klinika ni Milo, ganap na winasak ang lugar. Galit na galit ang kapatid ni Milo, ngunit kailangan pa ring magbigay ng mga utos sa kanyang mga tauhan bago tuluyang nagpasya na tumungo mag-isa patungong kanluran. Samantala, nilipol na ni Bisco ang lahat ng tauhan ni Kirikawa, tanging ang babaeng may kulay rosas na buhok lamang ang kanyang pinabayaan dahil sa palagay niya ay medyo cute ito. Sinimula ni Bisco ang pagtatanong sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, dumating si kapatid ni Milo sakay ng scooter na tumatakbo ng mabilis. Agad gumamit si Bisco ng fungi upang pabagsakin ang sasakyan, ngunit hindi na tinag si kapatid ni Milo, diretsong sumugod upang umatake. Mula sa likod ng usok, mabilis na inasinta ni Bisco at pinakawalan ang isang palaso na tumagos sa sandatang hawak ng babae. Umalinggaw ang tunog ng nabasag na bakal sa buong paligid, hudyat ng bagong labanan na paparating. Samantala, ipinararating ng mga loudspeaker sa bayan ang babala tungkol sa amag. Pinapayuhan ang mga tao na magsuot ng proteksyon upang maiwasang malanghap ang mga spores ng kabute. Sa bahay aliwan, abala ang mga babae sa pag-uusap tungkol sa higanteng mga kabuteng bigla na lang tumubo. Sa 2 o 3 dekada nilang pamumuhay, iyon ang unang pagkakataong nakakita sila ng ganoong bagay. Mabilis na pinapapasok ng madam ang mga babae upang makaiwas sa paglanghap ng spores. Biglang may tumakbo mula sa ibaba, nagulat ng nakagigimbal na balita na ang klinika ng panda ay kakawasak lang. Ang balitang iyon ay labis na nag-alala sa madam dahil sa klinikang iyon naroon ang binatang si Milo, ang taong matagal na niyang inaalagaan. Samantala, sa panig ni Milo, kasalukuyan niyang isinasalin ang dugo kay lolo ni Bisco. Halos bumigay na ang matanda dahil sa matinding kalawang na kumakain sa kanyang katawan. Salamat sa dugong isinasalin, unti-unti siyang nagkamalay. Gayunman, nanatiling mapait ang katotohanan, labis ng kinain ng kalawang ang kanyang katawan. Mayroon na lamang siyang natitirang 1 buwan bago tuluyang masira ang mga mahahalagang laman loob. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Pinuri niya ang kakayahan ni Milo, sinabing may bihasang mga kamay ang binatang ito, maingat at matyaga. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang si Jabay, ang guro ni Bisco. Sa labas, matindi namang nagaganap ang labanan ni Bisco at kapatid ni Milo. Sumugod silang dalawa, nagpapalitan ng mababangis na atake, ang kalansing ng bakal at mga unggol ay nagpapabigat sa hangin. Bagaman umaatake si Bisco, paulit-ulit niyang pinapayuhan ang kapatid ni Milo na tumigil dahil sa bawat hampas nito, lalong kumakalat ang kalawang sa kanyang katawan, isang palatandaang dumarating na ang kamatayan. Ngunit hindi iyon inalintana ng kapatid ni Milo. Sa kanyang mga mata, puro puot lamang ang namamalagi. Buong puso siyang naniniwala na si Bisco ang dahilan ng paglitaw at pagkalat ng kalawang, kaya hindi siya maaaring tumigil. Ipinaliwanag ni Bisco, pilit siyang hinihikayat na makinig. Ngunit labis ang galit sa puso ng kapatid ni Milo, kaya't hindi umabot sa kanya ang mga salita, habang abala silang dalawa sa paglalaban. Samantala, isiniwalat ni Jabay kay Milo ang isang katotohanang kakaunti lamang ang nakaalam na ang fungi ay hindi nagpapakalat ng kalawang gaya ng pinaniniwalaan ng mga tao. Sa kabaligtaran, ang fungi ay kumakain ng kalawang upang mabuhay at lumago. Ipinaliwanag pa niya na ang mundong ito ay likas na marahas at malupit, kaya napilitan ang mga organismo na umangkop at magbago, at ang fungi ang unang nilalang na nagkaroon ng ganitong kakaibang kakayahan. Ikinuwento niya na matagal na nilang sinusubukang itanim ang fungi sa mga parte ng katawan o bagay na tinamaan ng kalawang, at sa paglipas ng panahon, unti-unting sinisipsip at nililinis ng fungi ang kalawang. Ngunit dahil mabagal ang prosesong ito, ang mga tagalabas ay nakikita lamang na tumutubo ang fungi mula sa mga batik ng kalawang, kaya agad nilang inakala na fungi ang sanhi. Lalong lumala ang hindi pagkakaunawaang ito, lalo na nang ang mga nagpoprotekta sa fungi ay hindi marunong magpaliwanag,
kaya tuluyang namuo ang pagkamuhi at paghamak ng mundo sa kanila. Gayunman, kahit tapat ang mga salita ni Jabay, hindi pa rin ito nagawang baguhin ang isip ng kapatid ni Milo. Galit siyang inihagis ang kanyang sasakyan kay Bisco, dahilan para tumilapon ito ng malayo. Habang napapangiwi sa sakit, pilit pa ring ipinaliwanag ni Bisco na itinatanim lamang niya ang fungi sa mga parte na may kalawang upang ito'y gamutin, at kailanman ay hindi siya humingi ng pasasalamat mula kaninuman. Ngunit siya ay laging hindi nauunawaan, sinisigawan, binubugbog, at itinuturing na kalaban. Kita ang kanyang pagkadismaya at pagkasaktan, ngunit nanatili siyang matiisin. Iba si Pau, ang kapatid ni Milo. Ang gusto lang niyang malaman ay ang tunay na layunin ni Bisco. Nang mapilit siya, napilitan si Bisco na aminin na silang dalawa ni Jabay ay naghahanap ng isang napakabihirang uri ng fungus na kumakain ng kalawang, isang himalang gamot na kayang pagalingin ang kalawang mula sa ugat saan mang bahagi. Pagkarinig nito, lalo pang nagalit si Pau, iniisip na isa lamang itong palusot. Ngunit hindi iyon ininda ni Bisco. Sa halip, tuwang-tuwa pa niyang ipinagyabang na ngayon lang siya nakatagpo ng isang mahusay na doktor. May isang taong labis na kamukha ni Pau, kaya't naisip ni Bisco na siguradong magkamag-anak sila sa dugo. Ang pahayag na iyon ay tila nagbuhos ng langis sa apoy. Naggitngit si Pau, at sa sobrang galit ay buong lakas siyang sumugod, winasak ang buong bahagi ng pader na kinaroroonan ni Bisco. Ngunit sa pagkakataong ito, si Bisco ang naging maagap. Ginamit pa niya si Milo upang pukawin lalo ang emosyon ni Pau, at mahulog siya sa kanyang patibong. Sa tindi ng galit, naging mas marahas ang mga pag-atake ni Pau. At sa mismong sandaling iyon, maingat na nagtanim si Bisco ng fungi upang tumubo sa sandatang hawak niya. Nang makita niya iyon, nakaramdam siya ng pait, dahil ang layunin niya ay magtanim ng fungi upang magligtas ng tao, hindi upang gamitin ito para lumaban sa isang babae. Ngunit napilitan siyang gawin iyon dahil sa sitwasyon ng labanan. Sa huli, pumana siya ng pana na may pampatulog, at mabilis na sinalo ang katawan ni Pau nang ito ay bumagsak. Ayaw niyang mapinsala ito, kaya maingat niyang binuhat ang dalaga, dinala pabalik sa kanilang taguang lagusan sa ilalim ng lupa. Doon, muling nagkita si Bisco at ang kanyang lolo, na ngayon ay hindi na mukhang matanda o bugnutin, kundi puno ng sigla na parang isang 18 taong gulang, dahilan upang halos maiyak si Bisco habang pinipigilan ang kanyang damdamin. Agad ding tumakbo si Milo, takot na takot nang makita ang kapatid niyang walang malay. Agad siyang sinabihan ni Bisco na huwag mag-alala, dahil tinamaan lang ito ng pampatulog at magigising din kaagad. Nainiksyonan na rin ni Milo si Pau ng gamot na panlaban sa kalawang, kaya nagkaroon pa ito ng kaunting oras. Ngayon ay lalo pang naging kritikal ang sitwasyon dahil paparating na ang mga gwardiya ng lungsod. Nagpasya si Jabay na siya na lamang ang maiiwan upang harangin sila, bibili ng oras para makatakas ang mga kabataan. Mariin itong tinutulan ni Bisco dahil alam niyang kung wala ang kanyang lolo, wala nang makagagawa ng gamot. Ngunit sa sandaling iyon, hindi inaasahang lumapit si Milo, mariing ipinahayag na kaya niyang pumalit, na handa siyang matuto at gawin ito ng buong determinasyon. Tumanggi si Bisco, naniniwalang masyadong malupit ang mundo sa labas para sa isang katulad ni Milo. Ngunit nanatiling matatag si Milo, dahil hindi lang niya gustong magpagaling, kundi nais din niyang makahanap ng lunas upang mailigtas ang natitirang miyembro ng kanyang pamilya. Nang makita ni Bisco ang determinadong titig ni Milo, sa huli ay tumango na rin siya, pumapayag na sumama ito. Saktong dumating ang mga gwardiya, kaya napilitang humarap si Jabay upang hadlangan sila. Nagpasya si Milo na iwan ang kapatid, inilapag sa tabi nito ang isang bag ng gamot na panlaban sa kalawang upang mapanatili ang kanyang buhay. Ang tagpong pamamaalam ay punong-puno ng pigil na damdamin, ngunit bago pa ito matapos, hinila na ni Bisco si Milo palayo, sapagkat nauubos na ang oras. Mabilis silang tumakbo patungo sa tarangkahan, ngunit doon mismo sila naharang ng isa pang pangkat ng mga gwardiya na paparating din mula sa likuran, kaya't naipit silang dalawa. Agad na hinugot ni Bisco ang kanyang pana at pinana ang isang espesyal na palaso. Gumuho ang tulay sa harapan nila, dahilan upang pareho silang mahulog mula sa tarangkahan ng lungsod. Sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng panganib, tanging manipis na sinag ng pag-asa lamang ang natira, ang pag-asang magpapatuloy pa silang mabuhay at maglakad sa matinik na landas na naghihintay sa unahan. Sa unang araw sa labas, walang tigil sa kakadaldal si Milo, tuloy-tuloy ang kanyang kwento tungkol sa kung ano-anong bagay, nakaiinis kay Bisco na laging nakasimangot ang mukha. Walang pakialam si Milo at inakalang baka naliligaw na sila, ngunit mariing itinanggi ito ni Bisco. Ang pagmamataas ng isang taong ipinanganak na sanay sa paglalakbay, na nabuhay ayon sa kalayaan ng kalikasan, ay hindi pumapayag na amining nagkamali siya ng direksyon. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang marating nila ang isang lugar na may mga lumulutang na lumot sa ibabaw ng tubig. Agad na namangha si Milo, kumikislap ang mga mata sa tuwa. Huminto siya upang pagmasdan ito, parang nakatuklas ng isang bagay na mahiwaga. Ngunit iba si Bisco. Inis at walang pasensya, basta na lang siya naghagis ng kung ano sa mukha ni Milo, dahilan upang magulat ito.
Ipinaalala ni Bisco na hindi sila namamasyal, na ang lugar na may mga lumot ay nakaakit ng mga mababangis na hayop tuwing gabi, at kung magtatagal sila roon, maaari silang mapahamak anumang sandali. Umalis silang dalawa sa lugar at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi nagtagal, biglang nahimatay si Milo sa daan. Napabuntong hininga si Bisco, saka bumalik dala ang dalawang batang butiki na naglalaro pa at nagkakagatan ng buntot. Inihaw niya ito para ipakain kay Milo, dahil nalaman niyang nawalan lang ito ng malay sa sobrang gutom. Pagkatapos kumain, muling nagkaroon ng sigla si Milo. Pareho nilang naunawaan na nauubos na ang oras, si Jabai ay may 1 buwan na lang mabubuhay, samantalang ang gamot na iniwan ni Milo para sa kanyang kapatid ay tatagal lamang ng 3 buwan. Dahil sa pagkaapurahan ng sitwasyon, inilabas ni Bisco ang mapa, malinaw na minarkahan ang kanilang ruta, at sinabi na dadaan sila sa isang minahan ng uling. Agad na nag-alala si Milo dahil alam niyang madalas terhan ng dambuhala at mapanganib na mga daga ang mga minahan ng uling. Ngunit sinigurado ni Bisco na may paraan siya para harapin ang mga ito. Biglang may nakita si Bisco, isang dambuhalang sipit ng alimango na nakalitaw mula sa ilalim ng buhangin. Sumipol siya, at mula sa makapal na buhangin ay lumitaw ang kanilang ikatlong kasama. Ito ang alimango ni Bisco. Doon biglang naunawaan ni Milo na ang dahilan kung bakit sila naligaw noong una ay dahil hinahanap pala ni Bisco ang alimango na ito, na madalas maglibing ng sarili sa buhangin kapag natutulog. Ayon sa tantya, kung sasakay sila sa alimango, 2 araw lang ang aabutin para marating ang minahan, at ang mga daga roon ay hindi maangahas umatake sa ganoong kalaking nilalang. Ngunit bago pa man maayos na makaupo si Milo sa likod ng alimango, itinapon na siya nito pababa sa lupa. Umiling lang si Bisco at inihagis kay Milo ang isang espesyal na kasuotang makatutulong upang hindi magtaka ang alimango sa kanya. Gayunman, tila kakaiba ang katalinuhan ng alimango. Kahit nakasuot na si Milo ng damit, basta na lang uli siyang itinapon nito. Wala siyang nagawa kundi maglakad, sumusunod kina Bisco at sa alimango. Pagsapit ng hapon, sinubukan niyang muli na umakyat sa likod ng alimango. Ang pangalawang pagtatangka ay tila mas maayos, ngunit itinapon pa rin siya nito. Nagpatuloy ito, paulit-ulit na tinatangka ni Milo, hanggang sa paikutin na siya ng alimango, halos mahilo siya, nagdidilim at nagliliwanag ang kanyang paningin. Kinabukasan ng umaga, habang matyagang nag-ensayo si Milo sa pagsakay sa alimango, nakaupo naman si Bisco at naghahanda ng lasong halamang pampababad sa kanyang mga palaso. Biglang may dumating. Napahinto si Milo ng bigla, tumilapon siya sa harap ng isang babae, at nagkataon, iyon ang babaeng may kulay rosas na buhok na minsan nang nakatagpo ni Bisco noon. Tinitigan niya si Milo na may halong kuryosidad at pang-aasar, sabay puri sa kanya dahil may ganoon siyang kalaking alimango. Narinig ni Bisco ang ingay at nang lingunin niya, nakita niyang umaakyat na sa likod ng alimango ang parehong babae. Habang nakakapit si Milo sa sipit nito, agad gumamit si Bisco ng palasong binabad sa laso ng halamang kabute at nagpaputok bilang babala. Punong-puno ng pagbabanta ang kanyang mga mata, tumama ang palaso sa hita ng babae, nagdulot ng matinding sakit, ngunit natawa pa rin ito ng mapanukso. Lumabas na gusto pala ng babae na akitin si Milo, kunwari ituturuan siyang sumakay sa alimango, pero ang totoo ay balak pala niyang nakawin ito. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang gumawa ng kakaiba. Nakipag-usap siya sa alimango, hiniling dito na yumuko para malagyan niya ng gamot, at sa gulat ng lahat, sumunod nga ito. Namangha si Bisco dahil kahit hindi nasasakyan ni Milo ang alimango, napasunod naman niya ito. Mula noon, binago ni Bisco ang kanyang plano. Hindi na kailangang mag-ensayo si Milo sa pagsakay, at nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay. Kinagabihan, tumigil sila upang magpahinga sa isang templo sa bundok. Dito, sa hindi inaasahan, muling lumitaw ang babaeng may kulay rosas na buhok. Halatang hindi siya komportable, tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Agad na tumakbo si Milo, tinapik-tapik ang likod niya upang mailuwa ito, ngunit hindi sapat. Sa isang padalos-dalos na kilos, inilapat ni Milo ang kanyang mga labi sa mga labi ng babae, tila isang pilit na halik upang mailabas ang isang balot ng kulisap mula sa kanyang lalamunan. Ipinaliwanag ni Milo na isa itong uri ng balot na madalas gamitin upang kontrolin ang mga alipin para hindi sila makatakas. Akala ng babae sa una, tinulungan lamang siya ng dalawa dahil sa pagnanasa sa kanyang dalisay na katawan. Ngunit malamig na sinabi ni Bisco na wala siyang interes kahit kaunti. Sa narinig, namula si Milo sa hiya at agad siyang tinukso ni Bisco bilang isang birhen. Halos mapuno ng galit si Bisco sa inis at muntik nang bunutin ang palaso para barilin ang babae, habang kalmadong sinabi ni Milo na gusto lang niya ay makakain. Sa huli, binuksan ng babaeng may kulay rosas na buhok ang kanyang bag, inilatag ito sa harap nila upang mamili. Pinili ni Milo ang isang pakete ng biskwit, habang si Bisco naman ay pumili ng ilang palaso. Pagkatapos, humingi ng bayad ang babae, bagay na ikinainis ni Bisco. Ngunit pumayag pa rin si Milo na magbayad. Masaya pa nga niyang inalok si Bisco na tikman ang biskwit, at pareho nilang nagustuhan ang lasa nito.
Gayunman, nang tungkol na sa gasolina, ayaw talaga niyang ibenta, sa halip, ibinuhos pa niya ito sa harapan nila. Kinagabihan, biglang lumindol. Nagising si Bisco sa pagkabigla, habang si Milo naman ay nakasakay na sa alimango, tumatakas. Nang tumingin si Bisco, natuklasan niyang nakahiga siya sa likod ng isang higanteng kulisap. Sumigaw si Milo na isa yung buhay na kuta. Kapag bumanggayon sa minahan ng uling, sasabog ang buong minahan. Alam ni Bisco na ang uri ng nilalang na iyon ay isang kulisap na kumakain ng buto. At nagising ang nilalang dahil sa gasolinang natapon ng babaeng may kulay rosas na buhok. Sumigaw ng malakas si Bisco, itinuro kay Milo kung paano idirekta ang alimango upang banggain ang ulo ng kulisap at mapatigil ito. Ngunit sa sandaling iyon, mahigpit siyang niyakap ng babaeng may kulay rosas na buhok, dahilan upang hindi siya makakilos. Buong puso namang nakiusap si Milo sa alimango, at tumugon ito, tumalon pataas at tumusok ng diretsyo sa ulo ng kulisap. Nakawala si Bisco, hinila ang babae, sa kabinaril ng palasong pinahiran ng halamang singaw ang bungo ng kulisap. Agad na kumalat ang mga halamang singaw, huminto ang kulisap at tuluyang bumagsak na patay. Nakahinga ng maluwag ang grupo, natigil sila bago pa man marating ang minahan ng uling, ngunit bago pa man sila makapagpahinga, isang bala ang pinaputok mula sa kung saan, at sumabog ang buong paligid ng minahan. Napilitan silang maghanap ng ibang daan. Kinabukasan, pagkagising nila, iniulat ni Milo na tumakas ang babaeng may kulay rosas na buhok, dala ang pera nilang dalawa, pero kahit papaano ay nag-iwan siya ng kaunting pagkain, palatandaan na may konsensya pa rin siya. Tiningnan ni Bisco si Milo, napansin niyang mahusay na itong makasakay sa alimango, kahit punong-puno ng sugat ang kanyang mga kamay. Pinatunayan nitong nagsanay talaga ng mabuti si Milo. Bahagyang tumango si Bisco, ipinapakita ang paghanga, bago sila muling nagpatuloy sa paglalakbay. Samantala, matapos magkamalay, agad na sumakay si Pauhu sa kanyang malaking motorsiklo, pinaandar ang makina, at mabilis na humarurot. Sinundan niya ang natitirang mga bakas, may isang layunin sa isip, mahanap si Milo. Sa kabilang banda, sina Milo at Bisco ay biglang napunta sa panganib, napalibutan ng isang grupo ng mga bata na may dalang baril at pamalo, sabay-sabay silang umatake na parabang matagal na silang nag-aabang. Akala ng mga agresibong bata ay tauhan sila ni Kirikawa, kaya sunod-sunod ang kanilang pag-atake. Napilitan sina Milo at Bisco na itaas ang kanilang mga kamay at magpaliwanag na hindi sila mga kasamahan ng lalaking iyon. Ngunit ayaw pa ring maniwala ng mga bata. Sinabi ni Milo na gusto lang niyang bumili ng pagkain para mabuhay, malinaw ang sinseridad sa kanyang tinig, pero nagduda pa rin ang mga bata. Tiningnan nila ang maruruming mukha, mga punit na damit, at hirap na anyo ni Milo at Bisco, sabay nagtawanan ng palihim. Dahil sa paningin ng mga bata, paanong naman magkakapera ang dalawang gusgusing pulubi para makabili ng kahit ano? Hindi pa rin bumaba ang pagiging mapagbantay ng mga bata, na natiling nakatutok sa kanila ang mga baril at pamalo. Sa ganitong sitwasyon, napilitan si Bisco na ilabas ang sarili niyang wanted poster, isang gusot na papel pero malinaw na nakalimbag ang kanyang mukha, at ang malaking premyo, bilang patunay na wala silang kaugnayan kay Kurokawa. Pagkakita nila sa wanted poster, saka lang nabawasan ang pagdududa ng mga bata. Pumayag silang huwag nang umatake, pero hindi pa rin nila pinakawalan ang dalawa. Di nagtagal, sina Milo at Bisco ay mabilis na pinaikutan, itinali, at dinala palayo. Si Bisco ay nanatiling kalmado, bahagyang umiti pa ng malamig, at sinabing papayag siyang ipaabot siya sa mga otoridad kung gusto nila, dahil wala na rin naman siyang mawawala. Dinala silang pareho sa kanlungan ng mga bata, isang wasak na lugar na tinakpan lang ng kahoy at mga piraso ng bakal, at ikinulong sa isang mamasamasang silid. Samantala, dumaan si Pauhu sa isang abandonadong gusali ng apartment, isang lugar na puno ng mga bangkay na nagkalat sa mga pasilyo at hagdanan, ang makapal na amoy ng kamatayan ay halos nakakasakal sa hangin. Doon ay nakialam siya sa tamang oras upang iligtas ang isang matandang mag-asawa na inaatake ng higanteng gagamba. Pagkatapos mailigtas, hinal na ikinuwento ng mag-asawa na ang mga bangkay na nagkalat sa paligid ay pawang mga biktima ng mga tulisan, mga taong palaging naninila at nagnanakaw ng mga kalakal at mahahalagang gamit mula sa mga mangangalakal na dumaraan. Bilang pasasalamat, inimbitahan ng mag-asawa ang kapatid ni Milo sa kanilang bahay, isang maliit, marupok, pero malinis na tirahan, at nangakong tutulungan siyang ayusin ang sirang motorsiklo. Samantala, si Milo ay nakakulong pa rin kasama ang isang batang babae na tila mas maunawain kaysa sa ibang mga bata. Ang batang babae ay mukhang mabait, nagdala ng pagkain para kay Milo at pinayuhang kumain upang makabawi ng lakas. Dahil sa kanyang mahinahong ugali, naramdaman ni Milo na hindi siya tinitingnan ng bata bilang masamang tao. Habang nag-uusap sila, ikinuwento ng batang babae kay Milo ang buhay ng mga bata roon. Tuwing taglamig, palagi silang kinakalaban ng isang uri ng halimaw na tinatawag nilang mga bata ng Diablo, mga nilalang na madalas dumating upang guluhin sila, maghasik ng takot at sakit. Nang suriin ni Milo ng mabuti, napansin niya ang mga puting kaliskis sa braso ng batang babae.
Nang tanungin niya tungkol dito, sinabi ng batang babae na isang araw, dumating si Kurokawa sa lugar na iyon at idineklara na ang mga bata ay nahawahan ng sakit na kalawang. Dahil dito, napilitan ang mga matatanda na magtrabaho para sa kanya upang kumita ng pera at makabili ng gamot para sa paggamot. Pagkarinig nito, agad na napagtanto ni Milo na kasinungalingan iyon dahil ang mga marka sa braso ng bata ay hindi tanda ng sakit na kalawang gaya ng sinabi ni Kurokawa. Samantala, matapos makarating si Pau sa bahay ng mag-asawa, ikinuwento nila ang isang lumang istorya tungkol sa panahong naninirahan pa sila sa isang mataong bayan kung saan unti-unting nagkasakit ang mga tao dahil sa nakakatakot na sakit na kalawang. Isang araw, dumating ang isang lalaking nagpakilalang tagapagtanggol ng fungi, ipinagyayabang na kaya niyang pagalingin ang sakit. Sa simula, tila gumaling na ang mga tao, kaya naniwala sila at labis na nagpasalamat sa kanya. Ngunit kalaunan, isa-isa na namang namatay ang mga tao, nabubulok ang mga katawan nila habang kumakalat ang kalawang sa buong katawan. Bago umalis, malamig na sinabi ng nagpakilalang tagapagtanggol na iyon na isa lang daw iyong eksperimento. Pagkarinig nito, muling umusbong ang matinding galit sa puso ni Pau, lalo pang lumalim ang puot niya sa tinatawag na tagapagtanggol ng fungi. Humiram siya ng mga gamit mula sa mag-asawa at siya mismo ang nag-ayos ng kanyang motorsiklo. Habang nagtatrabaho, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa isang yungib malapit doon. May masamang kutob siyang naramdaman, kaya pumasok siya upang silipin, at labis siyang nabigla nang madiskubre niyang puno ng tuyong mga buto at bangkay ang loob ng yungib. Ang totoo, ang matandang mag-asawa ay mga may sakit na mamamatay tao, pumapatay ng mga tao upang masiyahan sa kanilang malupit na kaligayahan. Balak pa nga nilang gawing manikin si Pau. Nang madiskubre niya ang lihim nila, labis silang kumpiyansa, iniisip na nainom na niya ang lason na nilagay nila sa kanyang pagkain kanina. Ngunit laking gulat nila nang malaman nilang matagal na niyang naramdaman ang pakana nila at hindi niya yon ininom. Habang papunta siya sa pagkontra, biglang sumugod mula sa dilim ang isang bangkay. Ang bibig nito ay nagbuga ng makamandag na usok na nagpalabo sa buong paligid. Mabilis siyang tumakas, habang ang mag-asawa, alam na nila na wala na silang panalo, kaya isinagawa ang huling plano nila. Sinindihan nila ang apoy upang pasabugin ang buong yungib, piniling mamatay ng sabay, isinasama ang lahat sa dagat ng apoy. Samantala, nakakulong naman si Bisco sa ibang sulok. Napansin niya ang ilang sibat na nakasandal sa sulok ng dingding na mukhang maayos pa, kaya humiling siya na ibigay ang mga iyon sa kanya. Dahil dito, ikinuwento ng dalawang batang nagbabantay sa kanya ang tungkol sa kanilang mga magulang, na dati ay mababait na mangingisda, ngunit lahat ay pinatay dahil sa pagsalungat kay Kurokawa. Nang ipahayag ni Bisco ang pagnanais niyang makuha ang sibat, nagalit ang batang may hawak ng baril at muntik ng kalabitin ang gatilyo, ngunit sa huli umatras dahil natakot na baka mawala ang gantimpala kung aksidenteng mapatay si Bisco. Hindi nagtagal, sumugod ang grupo ng mga bata, ipinagyayabang na nagamot ni Milo ang kanilang sakit, na bahagyang nagpaibsan sa tensyong bumabalot sa lugar. Mula sa dalawang bantay, isa na lang ang natira, abalang nakatitig sa isang lumang, gusot na mapa. Kaagad na sinabi ni Bisco na pamilyar siya sa lugar na yon, saka masiglang ikinuwento kung paano siya minsang iniligtas ng isang tagapangalaga ng fungi, at dahil doon ay gusto niyang magbayad ng utang na loob. Ibinigay ng batang lalaki kay Bisco ang mapa, saka tumakbo palabas upang umihi, naiwan si Bisco mag-isa sa loob ng selda. Sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na tinanggal ang mga posas at tanikala sa kanyang katawan. Kasabay nito, hindi lang ginamot ni Milo ang sakit, kundi maingat ding nagreseta ng gamot, itinuro kung paano ito ihanda, at nagbigay ng tiyak na mga tagubilin sa mga bata. Dahil sa labis na pasasalamat, gusto siyang gantihan ng mga bata, ngunit nang hilingin ni Milo na palayain si Bisco, mariing tumanggi ang pinuno ng grupo dahil naniniwala itong kailangan pa nila ng pera para makabili ng mga sandata upang labanan ang paaralan ng mga pufferfish bago dumating ang taglamig. Pagkatapos ng mga salitang iyon, dumating na ang dambuhalang pangkat ng mga pufferfish na naghahanap ng pagkain, at agad na nahuli ng isa sa mga ito ang pinuno ng grupo. Agad namang sumugod si Bisco upang iligtas siya, inihampas ng buong lakas ang sibat, at sa isang malinis na hiwa ay nahati niya sa dalawa ang pufferfish, bagaman nakapanghihinayang na walang kanin para gawing ensaladang isda. Nangako si Bisco na tutulungan ang mga bata na malampasan ang panganib, ngunit inamin niyang hindi siya marunong magbasa. Kaya sa tuwing nagpapalipad siya ng palaso patungo sa mapa, kailangang basahin ng batang bantay ang pangalan ng lugar para sa kanya. Pagsapit ng oras na nabasa na ang buong mapa, umurong na ang pangkat ng mga pufferfish. Tinawag ni Bisco ang kanyang higanteng alimango, at sakay nito, bumiyahe siya upang sunduin si Milo. Habang naghahanda ng umalis si Milo, pinigilan siya ng maunawain na batang babae, nagmamakaawang kailangan ng bayan ng isang katulad niya. Ngunit mumiti lang si Milo, sinabing na ipasa na niya sa batang babae ang sapat na kaalaman sa panggagamot at naniniwala siyang siya na ang papalit upang magpagaling at magligtas ng mga tao.
Bago sila maghiwalay, inihagis ng batang pinuno kay Bisco ang sibat na iniwan ng kanyang ama, bagaman nanatili pa rin itong malamig ang anyo at sinabing gusto niyang subukan kung may kakayahan ba si Bisco na kitilin ang kanyang buhay. Ngunit ang kilos na iyon ay isang tahimik na tanda ng tiwala. Samantala, si Kurokawa ay patuloy na nagwawala sa pangangaso, ginagamit ang lahat ng kanyang tauhan upang hanapin si Jabay, ngunit hindi pa rin niya ito mahuli. Bigla niyang sininyasan ang mga tauhan na huminto sa Kayumuko. Nilapitan niya ang isang taong nakatayo sa dulo ng hanay at kapansin-pansin ang pagdududa sa kanyang mukha. Marahas niyang hinila pababa ang sombrerong tumatakip sa ulo ng tao at agad na lumitaw ang tunay na mukha. Si Jabay pala iyon na nakapagtago sa pamamagitan ng pagbabalakayo. Samantala, tinatahak ni Bisco at Milo ang malawak na rehiyong nababalutan ng nyebe at ang malamig na hangin ay kay hapdi na bawat hakbang ay tila doble ang bigat. Nanginginig si Milo mula ulo hanggang paa. Ang hininga niya ay nagiging puting usok, halos hindi na makagalaw ng maayos dahil tila tumatagos ang lamig hanggang sa kanyang mga buto. Si Bisco naman ay tila walang pakialam, sa halip ay natawa pa ng may panunukso, kumikislap ang mga mata sa pangungutya nang makita si Milo na hirap na hirap. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid, dahilan upang mamula si Milo sa hiya habang patuloy na naglalakad. Habang naglalakad sila, bigla nilang napansin ang isang puting kuneho na tumatalon sa makapal na nyebe. Agad hinugot ni Bisco ang kanyang pana, handang patamaan ito. Ngunit biglang nakialam si Milo, mabilis na sinunggaban ang pagkakataon. Hinilan niya ng mahigpit ang kwerdas ng pana at pinakawalan ang palaso, ngunit dahil sa panginginig ng mga kamay, lumihis ang palaso at hindi tumama sa kuneho. Gayunman, imbes na mawala ng silbi, ang palaso ay nagbuka ng lambat, dahilan upang mahuli ang kuneho. Sandaling nagulat si Bisco, habang nakangiting ipinaliwanag ni Milo na siya mismo ang gumawa ng mga espesyal na palaso gamit ang sapot ng gagamba, malikhain at kapaki-pakinabang. Malamig na humina si Bisco, sabay sabing pandaraya lang iyon, ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang pag-amin sa talinong taglay ni Milo. Hindi pa sila nakakalayo nang makasalubong nila ang pink-haired na babae mula noon, na halos nagyelo na sa makapal na yelo, halos hindi na makagalaw ang katawan. Agad siyang dinala ng dalawa sa isang maliit na yungib malapit doon upang painitin. Nag-isip si Milo kung paano ito nakarating doon nang mas maaga pa kaysa sa kanila, at napabuntong hininga ito, ipinaliwanag na inayos daw niya ang isang lumang helicopter sa templo, lumipad papunta rito. Ngunit sa kasamaang palad ay pinabagsak ng mga anti-aircraft gun ng hukbo. Nang marinig iyon, mapait na nagbiro si Bisco na iyon ay karma, na ang gumagawa ng mabuti ay tinatamaan din ng kabutihan, habang ang gumagawa ng masama ay hahantong lang sa kaparusahan. Galit na sinagot ng babae na hindi niya kailanman sinadyang gumawa ng masama, na lahat ay dahil lang sa tadhana, itinulak siya ng agos ng buhay mula sa isang kapahamakan patungo sa iba pa. May bahid ng kawalang pag-asa ang kanyang mga salita, at bumulong pa siya na marahil ay mas mabuting mamatay na lang siya upang matapos na ang lahat. Itinaas ni Bisco ang isang mainit na piraso ng bakal at idiniin iyon sa kanyang noo, tila sinusubok ang kanyang paninindigan, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit, nanginginig sa galit habang nagmumura. Ngunit ang mismong reaksyong iyon ay nagpapatunay na hindi pa talaga siya handang mamatay. Pagkaraan niyang medyo makabawi, nagpatuloy ang tatlo sa paglalakbay, ngunit hindi gusto ni Bisco ang pagkakaroon ng dagdag na kasama. Palagi silang nagtatalo ng pink-haired na babae, at dahil sa kanilang walang tigil na bangayan, pati ang higanting alimango ay nainis, kaya ginamit nito ang mga sipit upang itapon silang pareho sa lupa bilang babala. Sa huli, huminto ang grupo sa kampo ng mga mangangalakal, ngunit wala nang gumagamit ng mumunting pera roon, kaya hindi sila makabili ng kahit ano. Iminungkahi ng mga ngalakal na makikipagpalitan lamang sila kung iwan nila ang alimango, bagay na agad tinanggihan ni Bisco. Habang wala silang magawa, ipinakita ng pink-haired na babae ang kanyang talino. Ginamit niya ang kanyang pambabaeng alindog sa pakikipag-usap at nakipagkasundo na ilang lata lamang ng delata ang kapalit ng pagkain kailangan nila. Habang naglalakbay muli, narating ng grupo ang isang abandonadong estasyon ng tren, na ang pasukan ay nababalutan ng nyebe at yelo. Sa pagkakataong ito, kumilos ang higanting alimango, ginamit ang lakas upang basagin ang makapal na yelo, binuksan ang daan papasok sa ilalim. Madilim ang buong paligid. Ngunit dahil sa pagbuga ni Bisco ng mga kumikislap na kabute, kumalat ang mahiwagang asul-ube na liwanag sa paligid, na nagparamdam kay Milo na tila pumasok siya sa ibang mundo. Nakita nila ang ilang lumang lokomotibo, at sa kabutihang palad, may isa pang gumagana, ngunit kailangan nitong lagyan ng yen coin sa control panel, isang uri ng pera na matagal nang hindi ginagamit. Muling pinatunayan ng pink-haired na babae ang kanyang talino, binuksan niya ang takip ng makina, at pinagdugtong-dugtong ang mga komplikadong kawad ng kuryente. Habang namamangha si Milo at Bisco, isinalaysay niya na dati siyang naalipin at pinilit magtrabaho sa pabrika ng mga makina, kung saan maraming tao ang kinain ng kalawang. Sa panahong iyon niya natutunan ang paggamit ng mga makina at nagpasya siyang tumakas para mabuhay.
Habang abala siya sa pagkukumpuni, nakaupo si Milo at Bisco sa tabi ng apoy, sabay kumakain ng mainit na pagkain. Ikinumpisan ni Milo na masaya siya sa paglalakbay kasama si Bisco, dahil sa mga bagong karanasang iyon, mas lalo siyang nagkaroon ng motibasyon na makahanap ng gamot para mailigtas ang mga tao. Tinanong niya si Bisco tungkol sa kanyang lolo, at ipinaliwanag ni Bisco na bagaman hindi ito tunay na lolo, ito lamang ang itinuturing niyang pamilya. Kasama rin doon ang kanyang guro, ang nagturo sa kanya ng lahat, mula sa pagpana hanggang sa mga paraan ng kaligtasan. Ang mga mahihirap na aral na iyon ay maraming beses siyang dinala sa bingit ng kamatayan, ngunit dahil sa ugnayan nilang iyon, determinado si Bisco na iligtas ito anuman ang mangyari. Natahimik si Milo sa kwento, sa kamahinan niyang ibinulong na iyon ay pag-ibig, ang pagkakapit na nagbibigay ng tapang sa mga tao. Narinig iyon ng pink-haired na babae, na mula ang mukha, parehong nahihiya at naguguluhan, ngunit lihim ng umiti. Sa wakas, natapos niyang ayusin ang lokomotibo. Habang naghahanda si Milo at Bisco na sumakay sa tren, nag-atubili ang pink-haired na babae, nagpa siyang huwag sumama dahil natatakot sa panganib. Hindi siya pinilit ng dalawa at tinanong lamang ang kanyang pangalan, ngunit naging maingat siya, takot na mag-iwan ng bakas. Nangako si Milo na hindi siya pagtatawanan, kaya nag-alinlangan ito sandali bago mahina niyang binigkas ang pangalan niyang Tyrol. Ngumiti si Milo at pinuri ang ganda ng kanyang pangalan, bagay na hindi inaasahang nakapagpaluha sa kanya. Habang umuusad ang tren, nangako si Milo na muling magkikita sila at ibabalita rito ang kanilang paglalakbay. Nais sanang magpasalamat ni Tyrol sa pagturing sa kanya bilang kaibigan, ngunit mas pinili niyang manahimik. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga dambuhalang pugita, marahas na inatake ang tren. Agad tumalon si Bisco sa labanan, nagtitiwala kay Milo na magbigay ng suporta. Sa simula ay medyo clumsy si Milo, ngunit magkasama nilang natalo ang mga mas maliliit na pugita, hanggang sa lumitaw ang higanteng pugita na inunat ang mga galamay nito upang mahigpit na balutin si Bisco. Inutusan ni Milo ang alimango na ihagis ang makina sa bibig ng halimaw, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang nag-aasinta. Muling lumapit si Bisco, tumayo sa tabi niya, inayos ang kanyang target, at sabay silang humila ng pana. Lumipad ang palaso, tumama sa makina, nagdulot ng malakas na pagsabog, at tuluyang winasak ang halimaw. Pagkaligtas sa panganib, tumuloy ang tren patungo sa lambak na kanilang pakay. Dito unang tumapak ang mga tagapangalaga ng fungi, at dito rin matatagpuan ang uri ng fungi na kanilang hinahanap. Kamangha-mangha ang tanawin sa ibaba. Biglang nakakita sila ng dambuhalang ibon na may dalang pugita, lumilipad sa kalangitan. Ngunit agad pagkatapos noon, sumulpot ang isang higanteng ahas at nilamon ang dalawang nilalang ng buo. Nakilala ni Bisco na yon ang uri ng ahas na may taglay na fungi na kumakain ng kalawang, kaya agad siyang lumundag gamit ang lubid upang umatake, ngunit walang bisa ang lahat ng kanyang mga palo. Sa gitna ng tensyonadong sitwasyon, biglang lumitaw si Pao Wu, mukhang puno ng pagnanais pumatay. Lumitaw siya mula sa kung saan, halatang sobrang tensyonado. Ipinag-utos niyang isauli ni Bisco ang kanyang kapatid sa kanya, ngunit kalmado siyang sinagot ni Bisco na kusang sumama sa kanya si Milo, na gusto nitong iligtas ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng sarili niyang lakas, at hindi siya pinipilit. Tumango si Milo bilang pagsang-ayon, ngunit nanatiling galit si Pao, tumatangging makinig. Si Bisco, dahil sa kanyang mainitin na ugali, ay sinadyang udyukan si Pao, dahilan upang lalo siyang mawalan ng kontrol. Ang palitan ng salita ay nagdulot ng sobrang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang dambuhalang ahas. Ang target nito ngayon ay sila. Mabilis na umatras si Pao gamit ang kanyang sasakyan upang makaiwas, ngunit dahil sa sobrang lakas ng biglaang pag-atake, tuluyan pa rin siyang nabalot at kinaladkad palayo. Nagpanik si Milo at dali-daling sumakay sa alimango, sumisigaw ng malakas habang tinatawag ang kanyang kapatid. Sa isang mapanganib na sabuatan, pinatakbo ni Milo ang sasakyan diretsyo sa ahas, pinilit itong lumuwag at pakawalan si Pao Wu. Agad namang sinalo ni Bisco si Pao upang iligtas siya sa panganib. Ngunit sa mismong sandaling tumalon silang dalawa sa lupa, biglang binalot ng ahas ang kuko ng alimango, mahigpit na hinawakan at ayaw pakawalan. Naninikip ang dibdib ni Bisco sa tensyon, walang tigil sa pagbitaw ng mga palaso, ngunit tila walang epekto ito sa balat ng ahas. Sumigaw si Milo, nakiusap kay Bisco na magtiwala sa kanya. Hinila niya ng mariin ang busog, maingat na tumutok, at pinakawalan ang palaso. Tumama ito sa mahinang bahagi ng kuko ng alimango, tuluyang naputol ang bahaging kinakapit ng ahas. Nakawala ang alimango, ngunit ngayon ay nakatayo si Milo mismo sa harap ng bunganga ng dambuhalang ahas. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sabay na kumilos sina Bisco at Pao Wu. Sumugod si Pao sakay ng kanyang motorsiklo, habang tumalon si Bisco pataas upang agawin si Milo. Pareho silang nahulog, tuluyang nilamon ng halimaw. Sa loob ng katawan ng ahas, mabilis na isiniksik ni Milo at Bisco ang isang tumpok ng kabute sa bunganga nito.
Nang sumabog ng marahas ang mga kabute, ginamit ni Bisco ang sandata mismo ni Pauwu upang saksakin mula sa loob, nabasag ang bungo ng ahas. Tumalon silang dalawa palabas, ligtas na bumagsak sa lupa, parehong basang-basa sa pawis, ngunit ang mga mata ay nagniningning pa rin sa determinasyon. Muling nagkita si Milo at ang kanyang kapatid, at sa wakas ay naipaliwanag niya ang lahat, ipinaunawa na sumama siya kay Bisco upang iligtas siya, hindi dahil napilitan lamang. Sabay nilang tinitigan ang bangkay ng ahas, at napansin ang kakaibang uri ng kabuteng tumutubo sa katawan nito. Tiyak si Milo na ito ang kalawang kumakain na kabute na matagal na nilang hinahanap. Pinitas ni Bisco ang isang kabute at sinubukang kainin ito, ngunit wala itong pinagkaiba sa karaniwang kabute, kaya nagsimula siyang magduda kung nagkamali ba siya ng landas. Hindi handang sumuko, nagpa siya si Bisco na humanap pa ng isa pang ahas upang mapatunayan, naniniwalang hindi siya pwedeng bumalik na walang tagumpay matapos ang lahat ng hirap. Gusto ni Milo na magpagamot muna siya, ngunit tumanggi si Bisco at itinulak pa siya palayo. Sa sandaling iyon, napansin ni Milo ang isang kakaibang bagay. Ipinatong niya ang duguang kamay ni Bisco sa kabute at agad na nagpakita ito ng kakaibang reaksyon. Nang makita yon, pumayag na si Bisco na balutan ni Milo ang kanyang sugat. Magtanong sana si Milo tungkol sa uri ng dugo ni Bisco, ngunit wala itong ideya kung ano ang uri ng dugo. Naalala ni Milo na ganoon din ang sinabi ng kanyang lolo noon, at napagtanto niyang kakaunti pala ang kaalaman ng mga tagapangalaga ng kabute tungkol sa medisina. Mula rito, nagsimulang maghinala si Milo na ang dugo ng mga tagapangalaga ng kabute ay may natatanging sangkap, iyon ang dahilan kung bakit nagiging epektibo ang kalawang kumakain na kabute. May ideyang kumislap sa kanyang isip, kaya't may pag-aalinlangang sinabi ni Milo na gusto niyang humingi ng kaunting dugo kay Bisco para sa eksperimento. Tahimik na pinanood ni Pauwu ang pag-uusap at unti-unting nagbago ang tingin niya kay Bisco at sa mga tagapangalaga ng kabute. Tahimik siyang tumingin kay Bisco, dahilan upang mamula ito sa hiya at mabilis na umiwas ng tingin. Upang maiwasan ang nakakailang na tensyon, lumabas si Pauwu upang ayusin ang kanyang sasakyan. Ngunit habang abala siya sa pag-aayos, bigla niyang nakita ang ilang metal na kawad na bumababa mula sa itaas, mahigpit na kumakapit sa bangkay ng ahas. Pagtingala niya, nagulat siya nang mapagtantong matagal na pala silang sinusundan ni Kurokawa. Hindi ito nag-abala na magtago, at tahasang inamin na ginamit lang niya ang grupo nila upang mahanap ang kalawang kumakain na kabute. Layunin niyang agawin ang kabuting iyon at ibenta sa gobyerno sa mataas na halaga. Mabilis na hinugot ni Bisco ang kanyang pana, pinakawalan ang mga palaso patungo sa lobo kung saan nakatayo si Kurokawa. Ngunit walang tumalab dahil natatakpan ito ng antifungal na laman. Nagsimulang manlait ang mga tauhan nito, naniniwalang masyado nang mahina si Bisco. Dahil sa sugat, halos wala na siyang magawa. Ngunit hindi niya ito pinansin, at tumalon siya upang paputukin ang isang palaso na diretsong tumagos sa salamin ng silid ng kontrol. Sa sandaling iyon, gumanti si Kurokawa, nagpaputok ng bala ng kalawang na tumama diretsyo sa tiyan ni Bisco. Bumagsak siya, umaagos ang dugo, ngunit nagliliyab pa rin ang kanyang mga mata sa determinasyon. Matapos makuha ang gusto niya, agad na inutos ni Kurokawa ang pag-urong, iniwan ang lahat sa likuran. Kinabukasan, muling bumalik ang katahimikan. Napagtanto ni Pauwu na wala na siyang magagawa kundi ipagkatiwala ang kanyang kapatid kay Bisco. Ipinagkatiwala niya si Milo kay Bisco, pagkatapos ay bumalik siyang mag-isa. Bago umalis, ibinigay ni Milo sa kanyang kapatid ang 2 dosis ng gamot, isa para dalhin pabalik sa bayan, at isa para sa lolo ni Bisco. Ngunit isinuko ni Pauwu ang bahagi niya para kay Bisco, dahil masyadong malala na ang sugat nito. Kung hindi magagamot, mabilis itong kakalat. Sa unang pagkakataon, mahinahong tinawag ni Bisco ang pangalan niyang Pauwu, bagay na labis na nakatagos sa damdamin ng babae. Ngumiti siya ng may pasasalamat, dahilan upang mamula ng husto si Bisco. Pagbalik ni Pauwu sa kampo, labis siyang nagulat nang madiskobring lahat ng sundalong nasa ilalim ng kanyang utos ay kontrolado na. Agad siyang nahulog sa isang patibong at nabihag ni Kurokawa. Maging ang lolo ni Bisco ay ginawang bihag, kaya tuluyang naging desperado ang sitwasyon. Samantala, nagpapahinga si Milo at Bisco sa isang kubong may kumpletong kagamitan. Sa halip na magpahinga, abala si Bisco sa paglalaro kasama ang alimango, hindi iniintindi ang sarili niyang sugat, at ipinasa pa ang lahat ng gawain kay Milo. Naiinis at nag-aalala si Milo, nagluluto habang nagrereklamo. Sa sandaling iyon, lumabas sa telebisyon ang balitang ulat ni Kurokawa, dahilan upang mamutla ang mukha ni Milo. Pagbalik ni Bisco, pinilit ni Milo na magpakatatag, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang kaba. Napansin ni Bisco ang kakaibang kilos nito, kaya tinikman niya ang pagkain niluto ni Milo at agad niyang natuklasang may halong pampatulog ito. Naisip niyang may itinatago si Milo at agad niyang nahulaan na nasa panganib si Pauwu. Mariin niyang sinabi na alam niya kung saan ito ikinulong at gusto niya itong sagipin agad, ngunit pinigilan siya ni Milo, sinasabing sa bigat ng sugat ni Bisco, hindi niya dapat ipagsapalaran ang sarili.
Hindi ito pinansin ni Bisco, dahilan ng matinding pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Maging si Milo ay itinutok ang pana at palaso kay Bisco bilang pagbabanta. Namamaos ang boses niyang nagsabi na hindi niya kayang hayaang isugal ni Bisco ang buhay nito dahil lang sa pagkakaibigan nila na hindi dapat iatang ang lahat ng responsibilidad sa isang tao lamang. Sa huli, tahimik na inilabas ni Milo ang mga datos na inihanda niya at ang panlunas. Matatag ang kanyang tingin, handang harapin ang panganib kasama ang kaibigan, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Bisco. Naramdaman ni Bisco na nasobrahan siya dahil sa kabila ng lahat, si Milo ay kasangga niya. Sa isang sandali ng pagkawala ng konsentrasyon, na-inject si Bisco ng dosis ni Milo. Agad siyang nakatulog. Matapos maingat na ilagay ang kaibigan sa kama at takpan ng kumot, naglakad ng mag-isa si Milo. Determinado siyang iligtas ang kapatid niya at si Jabay. Si Kurokawa ay nagpapahinga sa isang marangyang silid, umiinom ng alak habang naglalaro ng baraha kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mapusyaw na dilaw na liwanag ay lalong nagpapadilim at nagiging mas malupit ang tanawin. Napakadali ng laro kaya unti-unti siyang nagsimulang mabagot. Ang kanyang mapanuyang tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Biglang, mula sa dilim, lumitaw si Milo, nakaangat ang pana at handang tumira. Matigas niyang itinutok ito kay Kurokawa, puno ng galit ang mga mata. Patuloy pa ring bumabalik sa isip ni Milo ang imahe ng kanyang kapatid na pinahirapan, na sinadyang ipinalabas ni Kurokawa kahapon sa TV, sa buong HD at walang sensor. Kasama ang malupit na banta na kung gusto niyang iligtas ang kapatid at si Jabay, kailangan munang ibigay ang lihim ng rust-eating fungi sa kanya. Ngumiti si Milo ng ngipin, nagingit-ngit, at mariing iginiit na pakawalan muna ang kanyang kapatid bago pag-usapan ang iba pa. Ngunit mumisi si Kirikawa, tuwid na tumanggi. Naniniwala siya na kung ibibigay muna niya ang tao, paano kung sakaling patakbuhin ni Milo ang kanyang kapatid at tumakas? Sino ang makakapigil sa kanya? Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitang magkunwaring gumanti si Milo, inilabas ang ilang bote ng gamot, nagpapanggap na naghahanda ng isang formula. Sa una, nagpakita ng interes si Kirikawa, lumiwanag ang kanyang mga mata sa ideya na malapit na niyang makamtan ang walang katapusang kapangyarihan, ngunit lahat ng ginawa ni Milo ay isang panlilinlang lamang. Nagulat si Kirikawa nang mapagtanto niyang ito ay isang maingat na panlilinlang. Ang test tube sa kamay ni Milo ay naglabas ng usok, makapal at pulang usok na kumalat sa buong silid. Ang usok na ito ay naglalaman ng paralytic agent na nagdulot sa malalakas na tauhan na manginig at biglang bumagsak na walang kalaban-laban. Hindi pinalampas ni Milo ang pagkakataon. Mabilis na parang kidlat, tumira siya ng mga pana para patagalin ang bawat sundalo. Tiyak ang bawat tama. Pagkatapos, lumapit si Milo sa likod ni Kirikawa, hinila ang kanyang kutsilyo, at paulit-ulit na sinaksak ito. Ito ang kanyang paghihiganti sa pinagdaanan ng kanyang kapatid. Sa isang sandali, akala ni Milo ay nagtagumpay na siya at maaari nang umalis. Ngunit hindi basta-basta natalo si Kurokawa. Dahil sa kanyang likas na tuso, bigla siyang sumaksak kay Milo pabalik ng nakamamatay na tama. Dumaloy ang dugo. Tumingin si Milo pababa na hindi makapaniwala na pagtanto niyang nakatanggap siya ng kontra-atake. Hindi doon nagtapos, ginamit din niya ang isang espesyal na pana para barilin si Milo. Ang pana ay may lamang lason, dahan-dahang kumokontrol sa katawan ni Milo, halos mawalan siya ng kontrol sa sarili. Ngumiti si Kurokawa ng kasamaan, inihayag ang nakakagulat na lihim na siya ay minsang isang fungi protector, kaya alam niya kung paano gumagana ang mga ito. Sa hawak niyang formula ng rust-eating fungi, magiging pinakamalakas at makapangyarihan siya, higit pa sa lahat. Iniutos niya kay Milo na ibunyag ang lihim, kung hindi, gagawin siyang puppet tulad ng mga walang kaluluwa niyang sundalo. Ngipin ni Milo ay nagtigas, hindi pinansin ang banta, at ganap na tumangging magsalita. Lalo pang nagalit si Kurokawa, naghahanda ng isa pang pana. Bigla, mula sa malayo, hindi inaasahan, lumitaw si Bisco. Si Jabay naman ay nagpanggap na bobo upang makahanap ng pagkakataon. Habang nakakulong, matalino niyang ginamit ang isang daga, gumawa ng sariling solusyon para buksan ang kandado, at nakahanap ng daan palabas. Naiinis si Kurokawa, itinuro ang kanyang crossbow kay Bisco, habang patuloy na nanunukso. Nagbiro pa rin si Bisco, pinilit si Kurokawa na ihayag ang katotohanan na siya ang nagpakalat ng chismis na ang mga fungi protector ang nagpapalaganap ng kalawang para hatiin ang puso ng mga tao. Ngunit bago pa man hilahin ni Kurokawa ang trigger, natamaan ang kanyang braso na humahawak sa crossbow ng isang putok mula kay Bisco. Ngunit ngayon, tuluyan nang nawala ang kontrol ni Milo, aksidenteng nakaputok pabalik na nagdulot ng sugat kay Bisco. Sinamantala ni Kurokawa ang pagkakataon, pinilit si Milo na pumili. Kailangan niyang piliin kung ibubunyag ang lihim o patayin ang kanyang kasama sa paglalakbay gamit ang sariling kamay. Sa desperadong sitwasyon, napilitan si Milo na ibunyag ang lihim na nakatago sa dugo ng mga fungi protector. Ngunit si Kurokawa ay ganap na mandaraya.
Pagkalamang niya sa katotohanan, agad niyang ipinakita ang tunay niyang kulay, iniutos kay Milo na patayin si Bisco. Lumipad ang nakamamatay na pana. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isinugal ni Bisco ang kanyang buhay, huliin ang pana gamit ang kanyang bibig at pinutok pabalik. Tinutusok ng pana ang mata ni Kurokawa na nagpanginig sa kanya at sumigaw. Pagkatapos noon, biglang tumubo ang mga kabute sa kanyang katawan, kumalat sa lahat ng dako, at pinilit siyang bumangga ang ulo sa kisam sa galit at pagkabaliw. Lahat ng ito ay gawa ni Jabai, ang matandang guro ni Bisco, na kumilos mula sa dilim. Aktibado niya ang mga kabut upang kontrolin si Kurokawa, at mabilis na iniligtas si Milo at Bisco. Bago umalis, iniutos niya sa dalawa na tumakbo ng mabilis, habang muli siyang naiwan upang pigilan ang mga sundalo. Sa kabila ng pagtutol ni Bisco, matatag pa rin ang desisyon ni Jabai na manatili, nagpaputok ng mga pana at nagtatanim ng fungi, na nagdulot sa mga sumasalungat na sundalo ng epekto ng droga, hindi na makalaban ng epektibo. Pagkalabas nila sa labas, nagsimulang humina si Milo, habang mabilis na kumakalat ang laso ng kalawang sa kanyang katawan. Nang makita ang kaibigan na nahihirapang huminga, lumuhod si Bisco, ramdam ang kawalan ng magawa at sakit na sumisira sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, dumagsa ang tapat na dambuhalang alimango, pinatalsik ang natitirang mga sundalo, pinoprotektahan silang dalawa. Bagaman malubhang na sugatan, hinawakan pa rin ni Milo ang kamay ni Bisco, ang nanginginig na tinig ay nag-uutos sa kanya na huwag hayaang masayang ang kanyang kamatayan. Si Bisco, ramdam ang matinding sakit, ay wala nang magawa kundi bumagsak sa tabi ng kaibigan. Nagising si Milo sa isang malabong estado. Sa isang maikling panaginip, nakita niyang muling nagkita ang lahat, ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang lolo, at ang mga kaibigan, isang maliit at mainit na pagtitipon na puno ng halakhak. Ngunit unti-unti itong lumalayo, naglalahon na parang natutunaw sa ulap. Biglang nagising si Milo, mabilis ang paghinga, pawis ang tumutulo sa noo. Ang buong katawan niya ay mahigpit na binalot, bawat puting benda na nakabalot ng napakahigpit na kahit kaunting galaw ay masakit na tila tinutusok. Natakpan ang kanyang mga mata ng makapal na benda, kaya ramdam niya ang kawalan ng direksyon, na para bang tuluyan na siyang nahulog sa kadiliman. Ang pag-iisip na maaari siyang maging bulag, tulad ng isang anino na walang tunog at walang bakas na monghe, ay dumaan sa kanyang isip, na nagpapanginig kay Milo sa takot, ini-imagine ang isang buhay na patuloy na naghihirap sa dilim. Sa tabi niya, nakaupo si Bisco na malalim sa pag-iisip, ngunit may kalmadong tinig na nagbibigay katiyakan kay Milo na huwag masyadong mag-alala. Sinabi niyang nakuha na niya ang isang mahalagang kabute mula kay Pau at kasalukuyang nagsasaliksik upang makapaghanda ng gamot batay sa formula na iniwan mismo ni Milo. Mabilis na nagtanong si Milo kung nasubukan na ba ni Bisco ang gamot sa kanyang sarili, umaasang siya ang magiging unang tagatangkilik. Ngunit mumiti lamang si Bisco, sumagot na siya mismo ang naging tagatangkilik ng gamot ng paulit-ulit, halos magsawa na. Sa katotohanan, sinadyang pinalabo ni Bisco ang mga mata ni Milo upang itago ang katotohanan na ang rust disease ay nanatili pa rin sa kanyang katawan, hindi talaga nawala. Tumahimik si Milo, ramdam ang pagkakasala dahil ang kanyang padalos-dalos at mainit na ulo ang nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon. Ngunit marahang ipinaliwanag ni Bisco na hindi naman sila ganap na natalo dahil sa huli matagumpay nilang nailigtas si Jabai at si Pau. Pinayuhan ni Bisco si Milo na sapat na ang ganitong resulta upang magkaroon ng pag-asa, ngunit hindi pa rin masaya si Milo. Huminga siya ng malalim at bigla na may kapilyuhan, iminungkahi niya na subukan ni Bisco na makipag-date sa kanyang kapatid na babae. Tumalon si Bisco, namula ang kanyang mukha sa takot, agad na naalala ang eksenang muntik siyang matamaan sa ulo ng bakal na pamalo ng kapatid ni Milo. Ang ideya ng pakikipag-date sa matapang na babaeng iyon ay hindi niya matapang isipin pa. Biglang tawa si Milo at marahang sinabi na ang kanyang kapatid ay kahawig pala ni Bisco sa kabila ng kanyang lakas sa labas. Sa loob, sensitibo siya at hindi pa nakaranas ng kahit anong romansa. Hindi lang iyon, isa rin sa mga pinakamagandang babae sa bayan ang kanyang kapatid. Narinig ito, hindi alam ni Bisco kung paano tutugon, nagmumiti na lang at kiniskis ang ulo. Nagkatitigan sila at nagtawanan. Pagkatapos, dahil sobrang pagod, unti-unting nakatulog si Milo. Pinanood siya ni Bisco habang mahimbing na natutulog at bumangon sa kanya ang pakiramdam ng pagsisisi. Hindi niya matapang manatili sa tabi ni Milo ng matagal dahil naging pabigat siya at ayaw niyang mas mapahamak pa si Milo. Sa wakas, gumawa si Bisco ng masakit na desisyon. Maghihiwalay sila dito upang maging mas ligtas si Milo. Samantala, sa ibang lugar, patuloy pa rin si Kurokawa sa kanyang madilim na pakana. Dinala niya si Jabai sa isang lumang bodega, isang madilim na lugar na puno ng amoy ng kalawang at langis ng makina. Dito, malamig na ibinunyag ni Kurokawa ang buong plano niya. Kamakailan, malaki ang pagbaba ng kalawang sa hangin, at unti-unti ring nabawasan ang bilang ng mga nahawaang tao. Ibig sabihin, nanganganib na rin ang kanyang kapangyarihan. Kaya, plano ni Kurokawa na lumikha ng artipisyal na hangin ng kalawang.
Balak niyang tunawin ang isang dambuhalang halimaw na buong-buo na takpan ng kalawang, at pagkatapos ay gumamit ng mga bala ng kalawang na paputok sa direksyon ng pinagmumulan ng hangin. Kapag humampas ang alikabok ng kalawang dala ng hangin, muling lulubog ang buong lupain sa epidemya. Hindi dito nagtapos, inihayag din niya na sisirain niya ang lahi ng mga ahas sa lambak na iyon, upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga kabute na kumain ng kalawang. Pinanatili niyang buhay si Jabay, pinipilit itong bumalik sa nayon ng mga fungi protector upang hikayatin ang kabataang henerasyon na magbigay ng dugo bilang materyales sa paggawa ng gamot. Ngunit matatag na tumutol si Jabay, maliwanag ang kanyang mga mata, at biglang ginamit ang kanyang ulo upang tumama ng diretsyo sa mukha ni Kurokawa na nagdulot ng pagkabasag ng ilong, dumaloy ang dugo ng malakas. Agad pumasok ang mga gwardya upang batuhin siya ng mabagsik. Sa galit, hinugot ni Kurokawa ang kutsilyo, balak putulin ang mga daliri ng matandang lalaki upang pilitin ang pagsunod. Ngunit nanatiling matatag si Jabay, hindi nanginginig sa takot. Nang ang talim ay halos dumampi sa kanyang balat, biglang nagkanulo ang isa sa mga sundalo, inihagis ang kanyang kutsilyo upang putulin ang mga tanikala na nakakadena kay Jabay. Bumaling siya pabalik at pinuspusang tinusok ang binti ni Kurokawa na nagdulot ng labis na sakit kaya kinailangan nitong tanggalin ang kanyang maskara. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat, lumalabas na ang taksil ay si Bisco na nagbihis ng iba. Hindi pinalampas ni Bisco ang pagkakataon, pinalakas ang suntok at natumba si Kurokawa, ngunit ang matandang fox ay nakaligtas pa rin sa kamatayan, dumulas pababa sa basement. Nagulat si Jabay nang matanto niyang nahawa rin si Bisco ng kalawang, ngunit nanatiling kalmado si Bisco, inutusan ang kanyang lolo na hanapan ng paraan upang sirain ang kanyon ni Kurokawa habang siya ang haharap mismo kay Kurokawa. Mahigpit silang nagyakap, parang isang huling pamamaalam, bago tumalon si Bisco pababa sa basement para sa huling laban. Agad inutusan ni Kurokawa ang kanyang mga tauhan na dalhin ang lihim na sandata. Ito ay isang higante na may mental na problema, kamay hawak ang baril, pabigla-biglang nagpapaputok ng walang direksyon. Mabilis na tumira si Bisco ng 2 palaso sa mga paa nito, na nagdulot ng pagsabog ng amag, kaya nahulog ang higante diretsyo sa magma sa ibaba. Tensyonado ang labanan. Habang naghahanda si Bisco na tapusin si Kurokawa gamit ang kanyang pana at palaso, napansin niyang kalawang na ang kanyang kamay at hindi na niya kayang hilahin ang pana. Tumawa si Kurokawa ng pabiro, ipinapakita ang tagumpay, ngunit sumugod si Bisco, tinama siya ng suntok diretsyo sa mukha, habang umaatungal na walang silbi ang pagtakas. Hahanapin niya ito hanggang sa dulo. Nag-away silang dalawa ng mabagsik. Sa kabila ng maraming tama ng bala, patuloy na sumugod si Bisco, pinatumba ang bawat tauhan, at agad sumugod upang ihulog ang huling suntok na nagwasak sa mukha ni Kurokawa. Dugo at kalawang ang kamay ni Bisco, ngunit hindi kumupas ang kanyang tingin. Mabilis na nagreload si Kurokawa, naghahandang tapusin siya nang biglang lumitaw si Milo. Tumira siya ng eksaktong palaso, natumba ang prostetikong braso ni Kurokawa. Agad sinunggaban ni Bisco ang pagkakataon, kinagat diretsyo sa liig ni Kurokawa, at pinilit pabagsakin sa natutunaw na kalawang. Umalinggaw ang mga sigaw ni Kurokawa, bago tuluyang nalunod sa maliwanag na pulang agos ng magma. Natapos ang labanan. Tumayo si Milo sa tabi, luha at uhog na dumadaloy, pinupuna si Bisco kung bakit niya inilagay ang sarili sa panganib mag-isa. Naalala niya ang pangakong kanilang binitiwan, ngunit inabot lamang ni Bisco kay Milo ang kanyang pana, sinasabing ang kanyang kaluluwa ay mananatili dito, kahit pa ang kanyang katawan ay lamunin ng kalawang. Hiningi niya kay Milo na siya na ang magsagawa ng huling hantungan ng kanyang buhay, sa halip na hayaan ang kalawang na agawin ang kanyang dangal. Yumuko si Milo, nanginginig ang kamay na mahigpit ang pagkakahawak sa pana, habang tumutulo ang luha. Sa sandaling iyon ng sukdulang sakit, napilitang tuparin ang huling hiling. Umakyat ang palaso mula sa pana, tumagos sa hangin at sumaksak diretsyo sa dibdib ni Bisco. Unti-unti niyang lumubog ang katawan sa magma, ngunit sa kanyang mga labi ay nanatili ang isang mahinahong ngiti ng ginhawa. Bumagsak si Milo sa kanyang mga tuhod, umiyak ng buong pighati, habang ang kanyang kaibigan, ang minamahal niyang kasama sa laban, ay pumanaw magpakailanman. Pagkatapos, napansin niyang naiipit ang kanyang mga labi, maturing na minamahal niya si Bisco. Ngayon, harapan ni Jabay at Pauwu ang isang grupo ng higanteng chimpanzee, mga hayop na deformed na halos hindi na matukoy ang orihinal na anyo ng primata. Ang kanilang malalalim at magaspang na ungol ay umalingaw sa buong pabrika, na pinalalala ang gulo ng tunog ng nagkakabasag na metal at sumisigaw na makina. Bawat hakbang ng mga dambuhalang halimaw sa bitak-bitak na lupa ay parang banta, nagpapahiwatig ng nalalapit na kabaliwan. Sa likuran nila, ang higanteng pabrika ni Kurokawa ay unti-unting nawawala rin sa kontrol, mga tuboy malakas na nanginginig, init na bumubuga ng makapal, at ang alarma ay patuloy na umiingay. Ang kanyon na hugis elepante sa gitna ng pabrika ay nagsimulang lumiwanag. Ang mekanismo sa loob ay pinipilit na mag-load ng enerhiya upang ihanda ang nakamamatay na bala ng kalawang, nagbabanta sa buong paligid.
Nakita ni Jabai ang nalalapit na panganib. Agad niyang sinabi na kailangan nilang pigilan ang kanyon kaagad. Kung hindi, wala nang pagkakataon para mabuhay ang sinuman dito. Sa tensyadong sandaling iyon, biglang inilunsad ni Pauwu ang isang malakas na atake, na agad na pinabagsak ang dambuhalang unggoy na sumugod pasulong. Sa isang matapang na galaw, hinawakan niya ang mabigat na katawan nito, at itinapon ng diretsyo sa kanyon na hugis elepante. Ang sobrang lakas ng impact ay nagdulot na ang buong dambuhalang mekanikal na elepante ay nanginginig, nag-alog ng malakas, at tuluyang natumba, pinipilit na huminto ang buong proseso ng pagpapaputok. Si Jabai, na ngayoy 70 taong gulang na, ay hindi maiwasang mamangha nang makita ito. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng halong pagtataka at paghanga, kasabay ng bahagyang ginhawa nang makita na pansamantalang naantala ang panganib. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, ang buong pabrika ay lalong nanginig ng mas malakas, kasunod ang sunod-sunod na pagsabog mula sa loob. Mula sa mga bitak, sumabog ang maliwanag na pulang apoy, tanda na ang buong istruktura ay malapit ng sumabog ng malupit. Walang panahon si Pauwu para mag-isip ng matagal. Agad siyang sumugod sa dagat ng apoy at alikabok upang hanapin si Bisco. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok, bawat hakbang sa pagtakbo ay may kasamang marupok na pag-asa na siya ay buhay pa rin sa gitna ng kaguluhan. Ngunit pagdating niya, si Milo lamang ang kanyang nakita. Agad na nagsaluhan ng dalawa upang makatakas palabas, halos hindi na makaiwas sa mga bahagi ng pabrika na tuluyang bumagsak sa likuran nila. Sa labas, muling nagtagpo sila kay Jabai, na agad na nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Bisco nang makita ang magkapatid. Bahagyang yumuko si Milo, nanginginig ang tinig habang sinasabi na si Bisco ay mananatiling nasa kanyang puso magpakailanman. Ang maikli ngunit mabigat na pahayag na iyon ay agad na nagpaintindi kay Jabai at Pauwu kung ano ang nangyari. Hindi na nila kailangan pa ng karagdagang paliwanag. Ang malungkot na mga mata ni Milo at ang boses na humahagulgol ay sapat na upang manahimik ang dalawa. Ipinilit ni Pauwu ang kanyang kamay sa isang kamao, namumula ang mga mata ngunit hindi makaiyak, habang si Jabai ay dahan-dahang pumikit, malalim ang buntong hininga na parabang nilalamon ang lahat ng sakit sa loob. Biglang naging mabigat ang hangin sa paligid nila, na parabang naubos ang lahat ng kulay, naiwan lamang ang mapait na pagkawala. Pagdating ng hapon, nang unti-unti nang humupa ang alikabok, dumating na ang mga puwersang militar at rescue team. Agad nilang inilunsad ang kanilang operasyon, nililinis ang labanan na puno ng bangkay ng mga halimaw at mga labi mula sa kakilakilabot na pagsabog ng pabrika. Tahimik na nakatayo si Milo sa harap ng abo, ang mga mata nakatutok sa itim na haliging usok na patuloy na umaakyat. Sa kanyang loob, sumibol ang pakiramdam ng kawalan, parehong masakit at matatag, na parabang ang alaala ni Bisco ay mananatiling ilaw na gagabay sa kanya pasulong. Biglang mula sa mga guho, isang dambuhalang Iron Man ang biglang tumayo. Tinututukan ng Iron Man ang target nito, magpapaputok ng mga bala sa Crying Children Valley. Dito rin matatagpuan ang rust-eating fungi. Kaya malinaw na nais nitong lipulin ang rust-eating fungi. Dahil pamilyar ang itsura, agad nahulaan ni Milo na ang Iron Man na ito ay ang matandang Kurokawa. Sinubukan ng hukbo na bumalik ng putok, ngunit walang nagtagumpay. Sa ilang bugso lamang ng apoy at ilang hakbang, matagumpay na nilinis ng Iron Man ang mga tangke na humaharang sa kanyang daraanan. Pagkatapos, nagsimulang baguhin ng Iron Man ang direksyon, patungo sa malalaking lungsod. Ang alimango ni Bisco ay nakalibing ng malalim sa ilalim ng buhangin. Nang makita si Milo na nag-aalala, sinabi ni Jabai na ang alimango na ito ay may kakayahang labanan ang kalawang, kaya hindi na kailangang mag-alala si Milo. Na-inject na si Milo ng anti-rust na gamot, kaya nagboluntaryo siyang huminto sa Iron Man. Nananatili si Jabai at Pauwu sa likuran. Susundan nila siya mamaya. Ang pink-haired girl ay nagtungo sa lugar kung saan dinakip si Pauwu noon, nang biglang makasalubong niya ang ilang gwardiya na bagong nakatakas mula sa kontrol ng fungi. Nagtinginan sila, hindi maintindihan ang nangyayari, nang biglang dumating ang mga militar na eroplano. Dumating ang mga eroplano upang humanap ng mga materyales para sa nalalapit na labanan laban sa Iron Man. Sinabi nila na namatay si Bisco sa magma, na labis na ikinagulat ng babae. Dumaan ang Iron Man sa lugar na yon. Ang hukbo ay may kumpletong armas para labanan ito, ngunit gaano man sila magsikap, wala itong bisa. Halos walang pinsala ang Iron Man. Kailangan lang nitong itutok ang malamig nitong tingin sa hukbo, pumili ng target, at ilabas ang nakamamatay na kalawang. Pagkatapos ng sandaling iyon, isang buong platoon ang nawala, natunaw sa mga sigaw ng takot. Gusto rin ng mga gwardiya sa paligid na sumugod upang tumulong, ngunit napasok sila sa isang estado ng pag-aatubili. Walang sinuman ang nangahas gumawa ng desisyon. Lahat ay nais maghintay ng utos mula kay Pauwu. Ang pag-aatubiling iyon ang nagpatingin kay Milo sa eksena ng walang masabi, habang tumataas ang galit sa kanyang puso sa katakutan ng mga taong dapat ay may responsibilidad na protektahan ang lahat. Samantala, naglalakad ng walang pakialam ang Iron Man, bawat hakbang ay winawasak ang lahat,
nagkakalat ng pakiramdam ng kawalang makapangyarihan sa buong larangan ng digmaan. Nang dumaan ito sa lugar ng mga mangangalakal na nagsisikap lumikas, biglang sumigaw si Milo ng malakas. Tinawag niya si Kurokawa ng direkta sa pangalan. Agad huminto ang Iron Man, iniikot ang ulo, ang maliwanag na pulang mga mata ay kumikislap mula sa siwang ng maskara ng bakal. Pagkatapos, itinaas ang metal na braso, naghahanda na magpabuga ng nakamamatay na laser beam. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na pulang liwanag ang tumama diretsyo kay Milo. Agad niyang inilihis ang katawan sa isang gilid, umikot upang iwasan ito, naramdaman ang init ng enerhiya na dumaan malapit sa kanyang balat, hindi hinayaan ang sarili na mapasailalim sa passive na posisyon. Agad humila si Milo ng kanyang pana. Patuloy na pinaputok ang mga espesyal na palaso na puno ng spora ng fungi. Hindi tulad ng mga walang silbing bala, ang fungi ay nakakakorod sa armor ng Iron Man, nagsisimula ng kalawangin ng hindi pantay ang mga bahagi ng metal. Habang nagbabaril, siya ay nang aasar, ng insulto, sadyang nagpapalakas ng galit upang makuha ang atensyon ng kalaban patungo sa sarili. Ito ang lumikha ng mahalagang puwang para sa mga kaalyado na magkaroon ng pagkakataong umatake. Sa pinakamapanganib na sandali, isang malakas na tunog ang umalingaw mula sa malayo. Biglang lumitaw si Jabai, nakasakay sa likod ng dambuhalang alimango, walang pag-aalinlangan. Malakas siyang sumigaw, nagbigay ng senyales kay Milo na magkaisa. Parehong nagpasabog ng walang humpay, ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas laban sa Iron Man. Napakalinaw ng kanilang layunin, kailangan lamang nilang talunin at pabagsakin ito, at sila ay magwawagi. Ulan ng mga palaso na may rust fungi ang bumagsak sa dambuhalang nilalang. Ngunit nanatiling matatag ang Iron Man, tila hindi matitinag. Sa halip na humina, umungol ito ng mabagsik, mas mabagsik pa kaysa dati. Biglang itinaas nito ang ulo pataas sa kalangitan. Kumirot si Milo sa isang sandali, naramdaman ang kakaibang pangamba na bumalot sa kanya. Ramdam niya sa kutob ang paparating na panganib ng dambuhalang nilalang. Tama ang kutob ng bida. Agad pagkatapos ng unggol, isang dambuhalang energy bomb ang inilunsad pataas sa kalangitan, bago bumagsak diretsyo sa ibabaw ng ulo ng grupo ni Milo at ni Jabai. Pagkatapos noon, ang buong grupo ay agad na nahagip at nalubog sa naglalagablab na apoy. Hindi maintindihan ni Pauwu kung bakit nagkataong nakatagpo niya si Tyrol. Agad na nagpasya ang dalawa na magtulungan, sumakay sa isang lumang kotse na pulang-pula pero matibay pa rin, sinimulan ang makina at diretsyo patungo sa lugar kung saan nakikipaglaban si Milo. Sa biyahe, napakatingkad ng tensyon sa loob ng kotse. Si Tyrol, na palaging may daladalang iba't ibang materyales sa pananaliksik, biglang humugot ng detalyadong blueprint ng dambuhalang makina na ginawa ni Kurokawa. Pakiramdam ni Pauwu parang nakatuklas siya ng kayamanan. Aabot siya upang tingnan ito, ngunit ang medyo padalos-dalos at nagmamadaling kilos ay nagdulot na halos mawalan ng kontrol ang kotse, muntik nang mahulog sa gilid ng kalsada. Hindi makapaniwala si Tyrol na ang padalos-dalos at nagmamadaling taong ito ay konektado sa isang taong kalmado tulad ni Milo. Sa isa pang pangyayari, nakataka sina Milo at Jabai mula sa nakakatakot na pagsabog kanina. Buhay pa rin sila. Ngunit ang kapalit ay hindi maliit. Malubha ang sugat ni Jabai sa paa at hindi na siya makagalaw ng mabilis. Maingat na tinulungan siya ni Milo na umupo, pagkatapos ay mabilis na nagbigay ng pansamantalang first aid, binandage ang sugat upang huminto ang pagdurugo. Habang nagpapahinga, nagsimulang magpaliwanag si Jabai. Ang kalawang ay walang iba kundi pagkawasak. Ito ay kakainin ang lahat kasama na ang tao. Ang tanging makakalaban sa kalawang ay ang rust-eating fungi. Milo ikinlupas ang kanyang kamao at tumango. Pagkatapos, iniwan niya si Jabai sa mga kalapit na mangangalakal upang alagaan ito, pinayuhan silang maging maingat, at saka siya umakyat mag-isa sa likod ng dambuhalang alimango. Alam ni Milo na patungo sa bayan si Kurokawa, ang lugar kung saan mayroon siyang mga alaala kasama ang mga bata noon. Kasabay nito, sa bayan, nagtipon ng may pag-aalala ang mga batang iyon. Gusto nilang pag-usapan kung paano mapoprotektahan ang kanilang tahanan, ngunit isa sa kanila, ang batang may headband na may mas realistiko at maingat na pananaw kaysa sa iba, ay nagsalita, pinapayuhan ang grupo na hindi nila kayang lumaban. Pinakamainam na umatras upang iligtas ang kanilang buhay. Mamaya, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong muling magtayo. Ang payong ito ang nagpahinto sa buong grupo, at sa huli, pumayag silang lumikas. Bago umalis, hindi nila nakalimutang maglagay ng ilang magaspang na patibong, umaasang mapabagal ang pag-usad ni Kurokawa. Nang dumating si Kurokawa, napansin niya ito at agad na nagalit, umungol at hinabol ang mga bata. Nakita ang panganib, matapang na nagboluntaryo ang batang namumuno na humiwalay mula sa grupo, nakatayo upang harangan ang halimaw at protektahan ng iba, ngunit bago pa siya tamaan ng nakamamatay na laser beam, kamangha-mangha, isang patch ng maliwanag na pulang fungi ang sumabog, nagsilbing panangga sa kanyang harapan. Siya si Milo.
Agad siyang lumitaw, patuloy na nagpapaputok ng mga palaso, parehong lumalaban at sinasadya pang mag-akit ng pansin ni Kuro patungo sa sarili. Ang mga palasong pinahiran ng spores ay tuloy-tuloy na tumama sa armor ng Machine Man, nagkakalat ng pulang usok. Kapansin-pansin ang kakayahan ni Milo sa paggalaw dahil mayroon siyang dambuhalang alimango bilang suporta. Tuwing babagsak si Milo, agad itong tinitingnan ng alimango upang saluhin siya. Ang likod nito ay naging springboard para kay Milo upang makalipat-lipat sa lahat ng direksyon, parehong umiwas at sumusugod na may sukdulang liksi. Habang lumalala ang labanan, dumating sina Powu at ang mga gwardya. Sakay sila sa kotse ni Tyrol at sa wakas ay nakarating sa tamang oras. Nang makita ni Tyrol na buhay pa si Milo, labis siyang natuwa, halos tumakbo na siya patungo rito, ngunit itininaas ni Milo ang kamay upang pigilan siya. Ngayon, kailangan nilang isantabi ang lahat upang magtuon sa labanan. Iginiit pa rin ni Milo na sumugod ng direkta, determinado na pigilan si Kurokawa. Kinailangang isantabi ng grupo ang lahat ng pag-aalinlangan, sabay-sabay na sumugod, diretsyo sa lumang bayan. Nandoon din ang mga babae at ang madam ng bahay aliwan, naghahanda para sa isang labanan hanggang kamatayan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang banta. Dumating ang kakilakilabot na balita na lumitaw ang Iron Man. Sa kanyang pag-usad, pinagana nito ang mga dambuhalang propeller sa likod, nagpalabas ng napakalakas na hangin ng kalawang. Ang puwersa ng hangin ay nagpatumba ng mga eroplano ng militar na parang tuyong dahon. Kahit ang mabibigat na tangke ay natumba, naging kalawang na basura. Naging magulo ang buong labanan, kumalat ang kalawang sa lahat ng dako, walang magawa ang mga sandatang pantao. Sa kabutihang palad, salamat sa alimango, nakaligtas pa rin ang grupo ni Milo. Nang dumaan ang nakamamatay na hangin, ginamit ng alimango ang buong matabang katawan bilang kalasag, pati na ang paglubog ng grupo sa ilalim ng buhangin upang maiwasan ang pagkawasak. Tanging nang umalis si Kurokawa, inilabas nito ang lahat, inihatid ang grupo pabalik sa ibabaw. Walang panahon para magpahinga, agad na nagturok si Milo ng higit pang ipinagbabawal na gamot upang mapanatili ang lakas. Ipinagkatiwala niya ang kanyang kapatid kay Jabai at sa iba, inutusan silang panatilihing ligtas siya. Para sa kanyang sarili, muli siyang umakyat sa likod ng alimango, hinigpit ang pana at palaso, determinado na habulin si Kurokawa hanggang wakas. Samantala, pinatnubayan ni Kurokawa ang Iron Man diretsyo sa pader ng lungsod. Patuloy na pumutok ang mga kanyon ng hukbo, ngunit lahat ay walang silbi, nag-iwan lamang ng mga bahagyang bakas ng sunog sa metal na baluti. Habang malapit ng ilunsad ang nakapipinsalang atake, lumitaw si Milo, tumira ng palaso upang hadlangan ito. Nakita rin ng mga tao sa loob ng lungsod ang eksenang ito sa pamamagitan ng live na telebisyon. Nagsimulang magkaroon sila ng pananampalataya na si Milo ang magliligtas sa mundong ito. Sumugod si Milo kasama ang alimango sa atake. Gamit ang espesyal na kakayahan ng alimango, tumalon ito ng mataas na parang ibon, lumikha ng pagkakataon para patuloy na makapaputok si Milo ng mga palaso pababa na nag-udyok ng makapal na pulang usok. Ngunit isang malakas na hampas lamang mula sa Iron Man ay sapat na para itumba ang alimango sa likod nito. Bumulusok si Milo, ang mga mata niya ay malabo at unti-unting nawawala ang malay. Ngunit nanatili pa rin sa kanya ang alamat na instinct sa kaligtasan, habang namamatay, kumikilos pa rin ang kanyang katawan ayon sa instinct. Biglang tumalon si Milo, ginamit ang fungi bilang springboard upang makakuha ng momentum at tumalon sa likod ng Iron Man. Paulit-ulit niyang hinila ang kanyang kutsilyo, sumusugod sa matigas nitong bakal na baluti, at may nahugot na isang bagay mula rito. Biglang tumilapon ang Iron Man, hinagi si Milo ng isang hampas diretsyo sa pader. Sa isang normal na tao, matagal nang nakasalubong ang kanilang mga ninuno. Lubhang nagulat ang kapatid na babae ni Milo, labis na nag-aalala para sa kanyang kapatid. Biglang lumabas mula sa lugar kung saan kakatapos lang putulin ni Milo ang Machine Man, na ituwid ni Bisco ang kanyang kamay palabas. Siya ay muling nabuhay at bumalik sa kanila. Parang di makatwiran, ngunit dahil anime ito, tatanggapin na lang natin sa ngayon. Tumalon si Bisco mula sa Machine Man, lumipad patungo kay Milo. Pagkatapos ay malakas niyang inanunsyo na siya ay bumalik na. Nang siya ay halos makasalubong ang kanyang mga ninuno, narinig ni Bisco ang tawag ni Milo sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito, nakatagpo ang kasama sa pakikidigma na akala niya ay nakabalik na sa mga ninuno. Lubos na naantig si Milo. Yumakap siya sa dibdib ni Bisco na may luha sa mga mata. Sa sandaling iyon, napansin ni Bisco na ang kanyang braso, na noon ay nawala sa kalawang, ay ganap ng gumaling at mas malakas pa kaysa dati. Habang emosyonal na nagkikita muli, biglang ibinato ni dating Kurokawa ang isang nakagugulo pang suntok sa magkabata. Dinala ni Bisco si Milo palayo upang umiwas. Siya ay naging mas malakas kaysa dati. Isang kilos ng kamay lang, at maraming rust-eating fungi ang tumubo, hindi lang masagana ang paglaki, kundi kumpleto rin ang anyo ng mga fungi na ito. Gamit ang teknik na yon, hinati ni Bisco ang itaas na katawan ni Kurokawa sa dalawa parang si Master Gojo.
Matapos muling mabuhay, naramdaman ni Bisco ang isang bugso ng kapangyarihan sa loob niya. Dahil sa lakas na parang final boss, ang itaas na katawan ni Kurokawa ay patuloy pa ring gumana. Sinimulan niyang tanggalin lahat ng bahagi ng katawan na iniwan lamang ang maskara. Nagsimulang magdesisyon si Milo. Siya at Bisco ay naghanda na sumugod pataas upang tuluyang wakasan si Kurokawa isang beses at para sa lahat. Si Jabai, may matatag na tingin, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Milo, sininyasan siyang sumama. Ipinasa niya ang pana at mga palaso sa dalawa, hinihikayat silang ibuhos ang lahat sa huling labang ito. Sa pagtanggap ng espiritual na lakas na yon, sabay na sumugod si Milo at Bisco. Sa puso ni Milo, bigla niyang naalala ang mga kakaibang particle ng fungi mula sa mga nakaraang taon na minsang pinagsama sa dugo ng higanteng ahas. Nang pagsamahin sa dugo ni Bisco, tila nagbago ito at nagpatibay sa kanya upang maging ganap na tagalikha ng fungi. Ito ang espesyal na fungi na may kakayahang kalawangin at labanan sa ugat ang nakamamatay na kalawang. Hindi niya ganap na naunawaan ang pagbabago, pero alam ni Milo ng tiyak na ito ang huling pagkakataon nila. Tahimik na sumagot si Bisco na hindi pa nila kailangan maintindihan ng malalim. Unahin munang lumaban, saka mag-isip. Habang naghahanda ang grupo, biglang nagsimulang lumaki ng abnormal ang katawan ni Kurokawa, ang bakal na balat ay umuungol at kumikit. Si Tyrol ay nagmadaling tumakbo, sumigaw ng babala. Hintay, huwag muna sumugod, lumalaki ang Iron Man at malapit ng sumabog. Isang malakas na tama lang ngayon ay magpapasiklab ng pagsabog. Ang buong lugar ay mabubulok sa alikabok. Ang babala ay nagpahinto sa lahat. Walang sinuman ang nangahas kumilos ng pabaya. Agad na nagtayo si Bisco ng makapal na pader ng fungi upang pansamantalang harangan ang hangin ng kalawang na inilalabas ni Kurokawa, pinapanatili ang ligtas na distansya. Agad na pinilit ng lahat si Tyrol na maghanap ng paraan para solusyonan ito. Habang nauubos ang oras, naninginig ang mga kamay ni Tyrol habang iniikot-ikot ang lumang libro ng disenyo, sinusuri ang bawat linya ng teksto. Pagkatapos ng isang tensyonadong sandali, buong sigaw niyang sinabi na iisa lamang ang paraan, ang patayin ang controller sa loob ng ulo ng Iron Man. Kung siya ay mamatay, titigil ang proseso ng pagsabog. Nang marinig ito, si Bisco ay muntik ng sumugod kaagad pero pinigilan siya ni Milo. Matapat niyang sinabi na hindi sila pwedeng basta-basta tumira ng walang tiyak na posisyon. Isang maling palaso lang ay agad magpapasiklab ng pagsabog. Habang nag-aalangan ang lahat, sumigaw si Pao at nagboluntaryo. Ngunit agad siyang pinigilan ni Jabai na iginiit na siya at si Bisco ang hahawak sa delikadong bahagi. Umiling si Pao sa pagtutol. Kung matama ang palo ng claw ng alimango ni Jabai, maaari itong lumikha ng nakagugulantang shockwaves na agad magpapasabog sa buong katawan ni Kurokawa. Itinaas niya ang ulo, buong tapang na nagsabi na nagpractice siya ng force-based martial arts at maipapadala niya ang armor-piercing strike nang hindi nasisira ang katawan. Siya mismo ang babasag sa maskara niya. Nang marinig ito, tumawa si Bisco, biro niyang sinabi na napalo na siya ng todo ni Pao noon, kaya aminin niyang malakas siya. Binigyan siya ni Bisco ng matalim na tingin, pero bago pa siya makaresponde, pumasok na si Pao, malalim ang boses, at sinabing tigilan na ang pang-aasar. Nasa agarang panganib siya. Sa kabila ng kanyang mapanitsing pananalita, tumango si Bisco, at sa pagkakataong ito ay taos-puso ang sinabi. Kung kaya niya, anuman ang gusto niya, ibibigay niya ito. Hindi inaasahan, na mula si Pao, lumapit at mabilis na hinagkan ang pisngi ni Bisco, itinuturing itong Pao ng bayad. Namangha si Bisco, habang si Milo ay natawa ng malakas, at matibay pang ipinangako na magkakaroon siya ng magandang asawa. Nang marinig ito, nagkunwaring ayos na ang usapan si Tyrol upang umatras at umiwas sa panganib. Sa wakas, itinapon ng diretsyo si Pao ni Bisco at ng mga gwardya. Dumulas siya sa nakamamatay na agos ng kalawang, maingat na nag-iwas, at agad na naghatid ng malakas na palo direkta sa maskara ni Kurokawa. Isang malakas na tunog ang sumabog at ang maskara ay nagbasag. Ngunit agad pagkatapos, isang mabagsik na kontra-atake ang nagpadala kay Pao palayo, sa kabutihang palad, na iligtas siya ng mabilis na paglikha ng fungi ni Bisco. Nahulog ang maskara, inihayag ang tunay na anyo ni Kurokawa. Agad niyang pinaputok ang nakamamatay na sinag ng enerhiya kay Pao, ngunit kasing bilis ng kidlat, itinayo ni Milo ang isang pader ng fungi bilang panangga. Bumuo si Bisco ng pana, ngunit bawat palaso ay nakatapat ng kontra mula sa matanda gamit ang ibang sinag ng enerhiya. Sa panahong ito, tumalon si Bisco ng mataas, hinila ang pana upang ihatid ang huling palo. Hindi inaasahan, isang sinag ng ilaw ang dumampi sa kanyang mata, nagpagulo sa kanyang paningin, halos tuluyang nawala ang kanyang pananaw. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, dali-daling lumapit si Milo upang mahigpit na hawakan ang lubid ng pana para kay Bisco, sinasabihan siyang magtiwala sa kanya. Nagtiwala sa kanyang kasama, pinakawalan ni Bisco ang palaso. Ang sinag ng ilaw ay tumama direkta sa ulo ni Kurokawa, pinapagana ang enerhiya ng fungi upang kumalat.
Maraming hibla ng fungi ang sumabog, umaabot palabas, kumakapit sa kanyang katawan at sa Iron Man, mahigpit na pinipiga, sa huli ay winasak ang lahat sa isang pagsabog. Ang mga patch ng kalawang sa buong lupa ay nilamon ng fungi, ganap na na-neutralize. Sa dami ng fungi na ito, sapat na ito upang makagawa ng gamot para gamutin ang lahat ng may sakit sa buong bansa. Ang mga marka ng kalawang sa mukha ni Pau ay tuluyang nawala. Huminga ng maluwag si matandang Jabay, masayang napagtanto na buhay pa si Bisco, bagaman hindi pagising at nagpapahinga lamang. Pagkatapos ng laban, umupo si Milo sa tabi ni Bisco, malumanay na pinapangako sa kanya na huwag na siyang iwan muli. Tahimik si Bisco, ngunit ang kanyang matatag na mga mata ay sumasalamin sa pangako. Ilang sandali pagkatapos, nakatanggap ang lahat ng tao ng libreng bakuna, at tuluyang nawala ang sakit na dulot ng kalawang. Opisyal na naging bagong tagapangulo si Pau, matatag na nakatayo upang protektahan ang Fungisaurus. Samantala, sina Bisco at Milo ay patuloy na nagkukubli, tahimik na dumadaan sa mga checkpoint dahil parehong hinahanap sila. Ang gwardyang tiyo na dating nakakakilala sa kanila ay ngayon namumulagat na lamang, pinapadaan sila dahil sa puso niya, sigurado siyang mga bayani ang dalawa. Mula noon, nagsimula ang kanilang bagong pakikipagsapalaran ng magkasama. Ginugol ni Bisco ang oras sa pananaliksik at pag-aayos ng kanyang immortal na katawan, habang si Milo ang tapat na kasama sa kanyang tabi. Sila ang naging hindi matatalong koponan.